Sa Makati sa Pilipinas, taong 1990. Sa tapat ng isang matayog at modernong gusali sa sentro ng lungsod, naroon ang isang batang lalaki na nagbebenta ng banana Q. Siya si Miguel Reyes, 14 anyos, mapagtimpi ngunit puno ng pangarap sa kabila ng hirap ng buhay. Bitbit niya ang isang bilao na may mainit na banana Q na bagong prito, binalot sa karamelo at asukal na nagbabaga pa sa tamis. Tuwing hapon, nakapwesto si Miguel sa bangketa, tinatapatan ang mga lumalabas na empleyado sa opisina. Pawisan siya ngunit nakangiti habang isinisigaw, "Banana Q kayo dyan! Mainit at matamis, suki!" May ilang tumitigil upang bumili. Karamihan ay mga empleyadong nagmamadali ngunit sandaling humihinto dahil naaakit sa mabangong amoy ng prinitong saging. Sa di kalayuan, sinamahan si Miguel ng matalik niyang kaibigang si Toto. Isang payat na binatilyong kasing edad niya na madungis ngunit palabiro. Si Toto ay nagtitinda rin ng yosi at candy sa tabi. "Tol, baka naman bigyan mo na ako ng libreng banana Q riyan," pabirong sabi ni Toto habang nagpalingalinga sa paligid, sabay himas sa tiyan. Napahagik-gik si Miguel. "Ikaw talaga, Toto. Kanina ka pa humihirit. Eto na oh, sige na nga, isa lang ha." Hinagilap niya ang pinakamalaki at pinakamatamis na banana Q at iniabot sa kaibigan. Nagningning ang mata ni Toto at agad na kumagat. "Ay, salamat. Ikaw talaga ang idol kong tindero." Ani Toto na may laman pang saging ang bibig, dahilan upang matawa si Miguel. Habang masayang nag-uusap ang magkaibigan, lumingalinga si Miguel at pinagmamasdan ang paligid. Ang gusali sa likuran nila ay isa sa pinakamalalaki sa Makati. Tirik ang salamin at tila palasyo para sa mga mayayaman. Minsan nangarap din si Miguel na makapasok sa ganoong gusali, hindi bilang janitor o messenger, kundi bilang isang tao na nirerespeto at iginagalang. Ngunit sa kasalukuyan, kontento na muna siya na mairaos ang pang-araw-araw at matulungan ang inang may karamdaman sa pamamagitan ng pagtitinda. Sa kalagitnaan ng bentahan, may napansin silang parating. Isang itim na kotse na bumusina paglapit sa entrada ng gusali. Huminto ito sa harap mismong kinatatayuan ni Miguel. Mabilis na hinila ni Toto ang kaibigan. "Miguel, tabi tayo. Mukhang dumarating na ang hari ng tore." Bumukas ang pintuan ng kotse at lumabas ang isang lalaking nakaterno, si Eduardo Samaniego, ang may-ari at CEO ng kumpanyang nakabase sa gusaling iyon. Matipuno pa rin ang pangangatawan ni Eduardo sa edad na 50, magarang manamit at animoy hari kung kumilos. Sumunod sa kanya ang isang alalay na bitbit ang kanyang maletang mamahalin. Tiningnan ni Eduardo nang may matalas na tingin ang paligid, agad na napako ang mata niya kay Miguel na nakatayo sa may bangketa, hawak pa rin ang bilaong may banana Q. Napaangat ang kilay ng CEO. "Bakit may nagtitinda rito sa harap ng gusali ko?" Malamig at madiin niyang tanong sa security guard na mabilis na sumaludo sa kanya. Halos manliit si Miguel nang magtama ang kanilang mga mata. Sa unang pagkakataon, nakita niya ng malapitan ang mayamang negosyanteng madalas lamang niyang nakikita sa dyaryo at naririnig sa balita. Ngunit ang tingin sa kanya ni Eduardo ay parang nakakakita ng dumi sa sapatos. Nagkatinginan si Miguel at Toto. Bumilis ang tibok ng puso ni Miguel, hindi dahil sa paghanga kundi sa kaba. Alam niyang naiiba ang tingin ng lalaking ito sa kanya, mapanuri at mabagsik. Dito pa lang, naramdaman na ni Miguel na maaaring may paparating na gulo. Nang makalapit si Eduardo sa pintuan ng gusali, muli niyang tinitigan si Miguel mula ulo hanggang paa. Napalunok si Miguel at marahang ngumiti bilang pagbati, umaasang maiibsan ang tensyon. "Magandang hapon po, sir. Bili na kayo ng banana Q?" Nahihiyang alok niya, pilit na ipinapakita ang kagandahang asal sa kabila ng kaba. Subalit imbes na sagot ay isang matalim na irap ang isinukli ng CEO. "Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo?" Malakas at mariing wika ni Eduardo sa guard, ngunit dinig ni Miguel, "na ayokong may nagkakalat na tindero sa harap ng gusaling ito?" Lumapit ang security guard na nakauniporme. "Pasensya na po, Sir Eduardo." Sambit nito, sabay harap kina Miguel at Toto,
na parang mga pesteng dapat walisin. Hoy, hindi ba sinabi ko sa inyong bawal kayong tumambay dito? Lumayas kayo bago pa kayo ipadampot. Namula sa hiya at takot si Miguel. Pasensya na ho. Sandali lang po. Aalis na rin po ako matapos kong maubos itong paninda. Pakiusap niya. Halos magmakaawa. Habang maingat na ibinababa ang bilaong hawak upang ipakita ang natitirang banana cue. Ngunit hindi pa siya tapos magsalita, ay malakas na sinita na naman ni Eduardo. Hindi mo ba naiintindihan? Ayokong nandito ka. Sa galit ni Eduardo ay tinuro niya ang bilao ni Miguel. Sa pag-aapuran ng guard na pagbigyang loob ang amo, bigla nitong hinawi ang bilaong puno ng banana cue mula sa mga kamay ni Miguel. Tumilapon sa maruming bangketa ang mga piraso ng saging na nakatuhog. Nagkalat ang mga ito sa harap ng gusali, ang ilan ay gumulong pa sa kalsada. Parang tumigil ang mundo ni Miguel sa nakita. Ang pinagpaguran niyang paninda, nagkalat at napipisa sa semento. Aking paninda, bulong ni Miguel, nanlumo habang mabilis na yumuko upang pulutin ang mga nalaglag. Sumabat si Toto. Ano ba naman kayo, sir? Ang hanap buhay namin yan. Sigaw niya sa guard, ngunit isang matalim na tingin mula kay Eduardo ang nagpatigil sa kanya. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita ni Miguel na may ilang empleyado ang napahinto at nanonood sa eksena. Pawang naaawa, ngunit takot makialam. Ramdam ni Miguel ang init sa kanyang mga mata. Pinipigil niyang tumulo ang luha ng panghihinayang at kahihiyan. Walang bakas ng pagsisisi sa mukha ni Eduardo. Bagkus, iniabot pa niya ang isang piraso ng 500 pisong papel mula sa kanyang pitaka at inihagis sa harap ni Miguel. Eto, bayad ko na sa lahat ng kalat mo. Ngayon din, umalis ka sa harapan ko at huwag na huwag ka nang babalik dito. Tumama sa pisngi ni Miguel ang lapat ng perang papel bago iyon dahan-dahang lumapag sa kanyang harapan. Saglit siyang natigilan. Para siyang pinagsakluban ng langit at lupa sa matinding insulto, ang abutin ng limos bilang pantaboy sa kanya. Nag-init ang mukha ni Miguel sa kahihiyan. Napatingin siya kay Eduardo na noon ay tumalikod na at naglalakad papasok ng gusali ni hindi man lang siya pinapansin na parang wala siyang halaga. Pinilit ni Miguel na huminahon. Mahigpit niyang kinuyom ang mga palad, ngunit imbes na pulutin ang perang inihagis, maingat niyang tinipon ang mga nagkalat na banana cue. Lumapit si Toto upang tulungan siya, bakas sa mukha ng kaibigan ang awa at galit. Habang papasok si Eduardo sa loob ng gusali, narinig pa ni Miguel ang huling utos nito sa guard. Siguraduhin mong walang magtitinda ulit dito. Kung kailangan, tawagin ang pulis para maturuan sila ng leksyon. Sinarado ng guard ang pinto. Iniwan sina Miguel at Toto sa labas. Nang makaalis na ang mayabang na CEO at mga tauhan nito, saka lamang nakahinga ng maluwag si Miguel. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinupulot ang huling tuhog ng saging mula sa lupa. Napuno ng luha ang kanyang mga mata, ngunit mabilis niyang pinahid ang mga ito gamit ang manggas ng kanyang lumang kamiseta. Miguel, ayos ka lang ba? Maingat na tanong ni Toto habang pinulot din ang nalaglag na perang papel na inihagis ni Eduardo. Inabot niya iyon kay Miguel, ngunit tumanggi si Miguel na kunin. Hindi ko kailangan yan. Mahina ngunit mariing sabi ni Miguel, sabay iling. Hindi niya kayang tanggapin ang perang galing sa pang-iinsulto. Para sa kanya, barya lang ito kumpara sa dignidad na ninakaw sa kanya kanina. Napatango-tango si Toto, saka inilagay na lamang ang pera sa bulsa ni Miguel. Kung ayaw mo, di wag, pero itago mo na rin. Pambili ng gamot ng nanay mo, mahina niyang sabi. Alam ni Toto ang kalagayan ng pamilya ni Miguel. Kahit papaano ay mapapakinabangan pa rin ang salaping iyon. Hindi umiimik si Miguel. Tinitigan niya ang mga natirang banana cue sa bilao. Mamasa-masa na ang mga mata niya at halos ayaw na niyang ituloy ang pagtitinda sa araw na iyon. Halos wala na ring matitira. Sayang ang kinita. Ramdam niya ang bigat ng loob, higit pa sa bigat ng bilaong pasan niya. Tol, anong balak mo ngayon? Basag ni Toto sa katahimikan. Saglit na natulala si Miguel. Tumingala siya sa mataas na gusali, sa kumikinang na logo ng kumpanya sa itaas niyon. Sa isip niya, tumatak ang mukha ni Eduardo Samaniego
at ang malamig nitong mga matang tumingin sa kanya kanina. Hindi pwedeng ganito na lang. Bulong ni Miguel sa sarili, ngunit narinig ni Toto. Ha? Anong sinabi mo, Miguel? Usisa ni Toto. Inaakalang may sinasabi siya. Humugot ng malalim na hininga si Miguel. Toto, uwi na tayo. Tama na muna to ngayon. Sa kanyang isip, ang kahihiyang dinanas ay nagsimula ng maglagablab sa kanyang dibdib. Hindi bilang takot, kundi bilang determinasyon. Habang naglalakad silang magkaibigan palayo sa gusali, tangan ni Miguel ang bilaong halos wala ng laman. Sa bawat hakbang, nag-iisip siya kung paano makakabangon mula sa pangyayaring ito. Hindi niya man masabi kay Toto, ngunit sa puso ni Miguel ay may nabubuong pangako. Balang araw, hindi na siya muling yuyurakan ng kahit sino at hinding-hindi na niya muling mararamdaman ang ganitong panghahamak. Kinagabihan, tahimik na umuwi si Miguel sa barong-barong na tahanan nila sa looban ng Maynila. Ang maliit na bahay na iyon ay gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero at iisang bombilya ang nagbibigay liwanag sa loob. Naabutan niya ang kanyang inang si Rosa na nakahiga sa papag, nilalagnat at mahina ang katawan. Agad lumapit si Miguel, pilit na ngumiti upang hindi mabahala ang ina. Nay, eto na po ang gamot ninyo, ani Miguel, habang maingat na inilalapag ang supot ng gamot at ilang piraso ng tinapay sa mesita. Ibinili niya ng gamot ang kaunting kinita kanina, kasama na rin ang perang sa pilitang iniabot ni Toto mula kay Eduardo. Napansin ng ina ang mga namumugtong mata ni Miguel at ang basag na boses nito. Nak, ayos ka lang ba? Parang pagod na pagod ka. Mahina niyang tanong. Idinantay ang kamay sa pisngi ng anak upang damhin kung nilalagnat. Ayos lang po ako, Nay, sagot ni Miguel habang inaayos ang kumot ng ina. Medyo napagod lang po sa pagtitinda. Madami rin naman pong nabenta. Pilit niyang isinukbit ang isang ngiti. Hindi niya magawang ikwento ang nangyari kanina. Ayaw niyang alalahanin pa iyon at lalong ayaw niyang mag-alala si Nanay Rosa. Naupo si Miguel sa isang bangkong kahoy malapit sa papag. Sa sulok ng kanilang dingding ay nakasabit ang isang lumang litrato ng kanyang ama na si Carlos Reyes. Madilim na ang litrato at kupas na, ngunit nakatingkad pa rin doon ang maamong ngiti ni Carlos habang kalong-kalong ang batang si Miguel. Pumanaw si Carlos halos 10 taon na ang nakakaraan dahil sa isang aksidente sa trabaho at mula noon, si Miguel at ang ina na lang ang magkasama sa buhay. Alam kong may bumabagabag sa'yo, anak, wika ni Aling Rosa, nakatingin din sa larawan ng yumaong asawa. May nangyari ba kanina sa pagtitinda? Saglit na natigilan si Miguel. Muntik nang pumutok ang mga luha niya, ngunit pinigilan niya ang sarili. Ayaw niyang makitang mahina sa harap ng ina. Wala po, Nay. May konting gulo lang kanina pero ayos na po yun. Pagsisinungaling niya, iwas ang tingin. Hindi nakaligtas sa ina ang pag-iwas ng tingin ni Miguel. Bagaman hindi na siya nag-usisa, inabot niya ang kamay ng anak at marahang pinisil. Miguel, alam kong napakahirap ng buhay natin ngayon. Pero tandaan mo, hindi hadlang ang kahirapan para tuparin ang pangarap mo. Napatingin si Miguel sa ina. Pangarap? Malungkot siyang napangiti. Nay, pangarap ko lang naman po sa ngayon na gumaling kayo at hindi na tayo magutom. Umiling si Aling Rosa. Hindi, anak. Alam kong marami ka pang kayang abutin. Ang tatay mo. Saglit siyang natigilan at humugot ng buntong hininga. Ang tatay mo ay nangarap din noon na maiangat ang buhay natin. Napakatalino niya at masipag, pero hindi siya nabigyan ng pagkakataon. Ayoko na mangyari sa'yo ang sinapit niya. Naguguluhang tumanaw si Miguel sa ina. Ano pong sinapit ni tatay? Subalit imbes na sagutin, ay umiwas ng tingin si Aling Rosa. Halatang may mga bagay na nais ikubli ang ina upang protektahan ang anak. Basta Miguel, ipinagmamalaki ka namin ng tatay mo. Alam kong may mararating ka. Kaya pakiusap, magpatuloy ka sa pag-aaral mo, anak. Ayokong habang buhay kang magtinda sa lansangan. Napakahirap ng ganyang buhay. Kumislot ang puso ni Miguel sa tinig ng ina.
May halo itong pag-aalala at pag-asa. Sa sandaling iyon, naisip niyang hindi sapat na araw-araw lang silang mabuhay. Gusto rin niyang tuparin ang pangarap ng mga magulang niya na guminhawa. Pero Nay, saan po ako kukuha ng pampaaral? Takot at pag-aalinlangan ang sumilay sa mukha ni Miguel. Nag-high school siya hanggang 2nd taon, ngunit tumigil nang magkasakit si Aling Rosa at kinailangang maghanap buhay. Hinawakan ni Aling Rosa ang kamay ni Miguel. Nak, may kaunti pa akong ipon galing sa pagtatahi. At kung kinakailangan, maglalabada ako kahit mahina na ang katawan. Huwag mo lang isuko ang pag-aaral mo, anak. Sayang ang talino at sipag mo. Naluluha si Miguel sa narinig. Mas nakadama siya ng bigat ng responsibilidad. Paano siya mag-aaral kung kailangan din siya ng ina upang kumita para sa gamot at pang-araw-araw nila? Subalit ayaw niyang biguin ang ina. Nang gabing iyon, mahaba ang naging pag-uusap nilang mag-ina. Nagbukas din ng saloobin si Miguel. Inamin niyang sawang-sawa na rin siyang magpalipat-lipat ng pwesto sa kalye. Palaging hinahabol ng mga tanod at pulis kapag bawal magtinda. Ikinuwento niya kung paanong minsan, muntik na siyang mahuli dahil sa pagtitinda sa bangketa ng walang permit. Napatawa ng konti si Aling Rosa sa mga kwentong iyon, lalo na nang ikwento ni Miguel kung paano siya nakapagtago sa loob ng drum para lamang di makita ng mga tanod. Sa kabila ng lungkot ay mayroon pa ring halong kagaanan kapag magkasama silang mag-ina. Bago sila natulog, buo na ang loob ni Miguel. Pagagalingin niya ang ina at sabay natuto pa rin ang kanyang pangarap na makapag-aral at umasenso. Kahit pa magpuyat sa pag-aaral at mapagod sa paglalako sa umaga, kakayanin niya. Kinabukasan, maagang nagpunta si Miguel sa pinakamalapit na pampublikong high school sa kanilang lugar. Nagtungo siya sa opisina ng principal upang magtanong tungkol sa posibilidad na makabalik sa pag-aaral. Malugod naman siyang tinanggap ng principal na si Ginoong Santos, isang matandang guro na may mababait na mata. Ipinaliwanag ni Miguel ang kanyang sitwasyon, ang pagtigil niya sa pag-aaral, at ang pangangailangan niyang magtrabaho sa araw. Napangiti ng bahagya ang principal. Napakasipag mong bata. May programa kami para sa mga out-of-school youth na katulad mo. Maaari kang pumasok sa aming night class dito sa paaralan. 5:00 ng hapon hanggang 10:00 ng gabi ang klase. Kung handa kang magpatuloy, bukas na bukas din ay maaari kang magsimula. Nanlaki ang mga mata ni Miguel. Opo, handa po ako. Halos lumundag siya sa tuwa. Maraming salamat po, sir. Ngumiti si Ginoong Santos at tinapik ang balikat ni Miguel. Walang anuman. Basta't masipag ka at determinado, tutulungan ka namin. May mga scholarship din na maaaring ihandog sa'yo kapag nakita naming mahusay ka. Halos maiyak si Miguel sa pasasalamat habang magiliw na nagpaalam sa principal. Sa paglabas niya ng eskwelahan, bitbit niya ang mga enrollment form at ang bagong pag-asa. Mula sa araw na iyon, magsisimula ang doble niyang kayod. Magtinda sa umaga, mag-aral sa gabi. Nang sumunod na mga araw, naging abala ang buhay ni Miguel. Tuwing umaga, maaga siyang namamalengke para sa saging at asukal na gagamitin sa banana queue. Ilang oras siyang nagtitinda sa iba't ibang pwesto na ligtas sa mga barumbadong gwardya, kagaya ng sa gusali ni Eduardo. Minsan sa palengke siya pumupuesto, minsan malapit sa terminal ng bus, basta't kung saan maraming tao at hindi masyadong pinapaalis ng mga awtoridad. Kahit saan man, bitbit niya ang kanyang bilao at ang determinasyong kumita para sa pang-araw-araw at sa pagpapagamot ng ina. Pagsapit ng hapon, isinasara ni Miguel ang kanyang paninda at nagmamadaling umuwi upang ihatid ang kinita sa kanyang ina at siguraduhing nakainom ito ng gamot. Pagkatapos ay tatakbo na siya papunta sa night class, suot ang lumang uniforme na minana pa niya mula sa pinsan niyang tumigil na rin sa pag-aaral. Kahit kupas at may maliit na punit ang uniforme, isinusuot ito ni Miguel ng may pagmamalaki. Sa paaralan, mabilis na nagustuhan si Miguel ng kanyang mga guro dahil sa kanyang sipag at talino. Kahit inaantok minsan sa klase, dahil galing sa maghapong pagtitinda, pinipilit niyang manatiling gising at aktibo. Madalas ay nagbabasa pa siya ng mga lumang aklat sa aklatan ng eskwelahan tuwing break, lalo na ng mga librong may kinalaman sa negosyo at pagnenegosyo.
Tahimik ngunit matindi ang apoy ng pag-asa sa puso ni Miguel. Sa bawat inisyal na tagumpay, gaya ng mataas na marka sa pagsusulit o dagdag na benta sa paninda, ay nakikita niya ang unti-unting pag-angat ng kanyang sarili mula sa kahapon. Bagaman malayo pa ang tatahakin, nagsisimula na ang bagong kabanata ng buhay ni Miguel. Ang kanyang paglalakbay tungo sa pangarap. Lumipas ang mga buwan, at patuloy na nagpunyagi si Miguel sa kanyang doble buhay bilang tindero sa umaga at estudyante sa gabi. Subalit kasabay ng pag-ikot ng araw-araw na gawain, ay ang pag-usbong din ng mga panibagong pagsubok na kailangang harapin ni Miguel. Isang tanghali, nakapwesto si Miguel malapit sa terminal ng jeepney. Mainit ang sikat ng araw at marami-rami na rin ang mga pasaherong bumibili ng banana Q upang meriendahin. Sa isang tabi, nakaupo si Toto na tumutulong sa paniningil ng bayad at pagbabalot ng banana Q sa madali ang paraan. Mainit na banana Q, saktong merienda sa biyahe. Sigaw ni Toto na animoy barker ng jeep na ikinatawa ng ilang bumibili. Si Miguel naman ay abala sa pag-iihaw at paglubog ng saging sa kumukulong mantika at asukal sa kanyang maliit na lutuan. Pawis na pawis siya ngunit masaya dahil mabenta ang araw na iyon. "Ayos pare!" masiglang sabi ni Toto habang binibilang ang mga nabentahan. "Kung tuloy-tuloy to, baka makabili ka na ng isa pang kawali o kaya'y makapag-reserve ka na ng pwesto sa palengke." Biro niya ngunit may halong tuwa at pag-asa para sa kaibigan. Ngumiti si Miguel. "Oo nga eh. Konti na lang, makakabili na rin tayo ng payong para di tayo bilad sa araw." Pabiro rin niyang sinagot si Toto, sabay pahid ng pawis sa noo gamit ang panyo. Sa kabila ng mga hamon, unti-unti silang nakakaipon mula sa benta at ito'y tagumpay na rin sa kanilang munting mundo. Ngunit ang masasayang sandali ay biglang nagambala nang lumapit ang isang anino ng panganib sa kanilang pwesto. Isang matipunong lalaking kilala sa lugar bilang si Berto, ang siga ng terminal, ang sumulpot sa harap nila. May tattoo ng bungo si Berto sa braso at masungit ang mukha nito. Kasunod niya ang dalawa pang tauhan na pawang nakatingin ng masama sa paligid. Huminto sa harapan ng lamesitang kinaroroonan ng paninda si Berto. "Kayong dalawa parang ang sipag niyo ata ah." Anya na may papungay-pungay pa ng mata. "Mukhang malakas ang benta natin ngayon ah?" Nagkatinginan sina Miguel at Toto. Alam nila ang reputasyon ni Berto. Nangungutong ito sa mga maliliit na tindero at driver sa terminal. Kumakabog na ang dibdib ni Miguel, ngunit kailangan niyang magtapang-tapangan. "Magandang tanghali po, Kuya Berto." Bati ni Miguel nang may pilit ng ngiti. "Hehe, medyo po. Ayos naman ang benta." "Talaga?" ani Berto, sabay tungo upang silipin ang biskletang lata na pinaglalagyan ng kinita ni Miguel. Baka naman nakalimutan nyo na ang patakaran dito sa lugar namin." Napalunok si Miguel. Alam niya ang tinutukoy ni Berto. Ang butaw o tong na kinokolekta nito bilang protection daw sa mga tulad niyang nagtitinda roon. Ilang beses na niyang sinubukang umiwas kay Berto sa pagpili ng pwesto, ngunit sa araw na ito ay hindi siya pinalad. Kuya Berto, pasensya na po, kakaunti pa lang po ang naipon namin." Paliwanag ni Miguel habang inilalayo ng bahagya ang lata ng barya at iilang papel na pera. Alam niyang pati iyon ay kakarampot pa at nakalaan na sa pambili ng gamot ni Nanay Rosa mamaya. Suminghal si Berto. "Hindi ako interesado sa dahilan mo, bata." Itinuro niya si Miguel gamit ang mataba niyang daliri. "Ang alam ko, may utang ka sa akin ngayong linggo. 500 piso. Nagpanting ang tainga ni Miguel sa narinig. 500, halos katumbas ng kalahati ng kinikita niya sa buong linggo. "Kuya, wala pa ho talaga akong ganun kalaki." Mahina niyang tugon, damang-dama ang panginginig ng kanyang tuhod. Biglang inagaw ni Berto ang lata ng pera mula sa likuran ni Miguel. "Wala, o ayaw mong ibigay?" mariing tanong nito. Kinalog niya ang laman ng lata at tumunog ang mga barya. "Konti pala ang laman. Kulang to." "Maawa na po kayo, Kuya Berto," sabad ni Toto, na kanina pa natatakot ngunit hindi kayang tiisin na manahimik na lang.
Panggamot lang ho ng nanay niya yung pera. Mabilis na sinuklian ni Berto ng isang malakas na sampal si Toto sa mukha. Hindi ako nagpapalimos, sigaw ni Berto. Napaatras si Toto na pahawak sa namumulang pisngi niya. Nangalit ang bagang ni Miguel sa nakita. Huwag niyo pong saktan ang kaibigan ko. Sigaw niya, sabay subok agawin pabalik ang lata ng pera mula kay Berto. Ngunit mas malakas si Berto. Isang suntok sa sikmura ang tumama kay Miguel at napaatras siya sa sakit. Halos manghina ang tuhod niya at natumba siya sa bangketa. Nabitiwan ang ilang piraso ng saging at tuhog. Miguel! Sigaw ni Toto, patakbong lumapit sa kaibigan. Subalit hinarang siya ng isa sa mga tauhan ni Berto. Nakangiwi si Miguel habang kinukuhang muli ang kanyang paghinga. Kita niya ang paghahalakhak ni Berto habang binubusisi nito ang ilang perang papel na laman ng lata. 20, 10, 50 pesos. Ito lang, singhal ni Berto. Napakakipot naman ng bulsa mo, bata. Itinapon niya sa paanan ni Miguel ang lata matapos kunin ang lahat ng papel na pera sa loob. Iniwan niya ang mga barya na tapon-tapon sa semento. Sa susunod, doble na ang kukunin ko sa inyo. Kung wala pa rin kayong maiaabot, alam niyo na ang mangyayari. Banta ni Berto habang dumudura pa sa gilid, saka tumalikod na. Sumunod naman ang mga tauhan niya na nagbabantang sinulyapan pa sina Miguel at Toto bago umalis. Naiwang lupasay si Miguel sa gilid ng daan. Masakit ang kanyang tiyan sa tinamong suntok at mas masakit ang loob niya habang tinititigan ang nagkapiranggot na mga baryang nagkalat sa tabi niya. Ramdam niya ang pamumulikat ng kanyang sikmura hindi lang dahil sa suntok, kundi sa kabiguan. Yumuko si Toto at mabilis na pinulot ang mga nagkalat na barya. Mangyak-ngyak siya, hindi sa sakit ng sampal, kundi para sa kaibigan. Miguel, paano na yan? Kinuha nila halos lahat. Bulong niya habang inilalagay ang natitirang barya sa lata. Napakuyom si Miguel. Gusto niyang umiyak sa galit at panghihinayang, pero pinigilan niya ang sarili. Ayos lang, mahinang sabi niya, kahit pa hindi naman talaga ayos. Makakabawi tayo, Toto. Babawi tayo. Dahan-dahang inalalayan ni Toto si Miguel patayo. Tama na muna, Totol. Umuwi na tayo. Hindi ka na rin makakapagtinda sa lagay mo. Napatingin si Miguel sa mga natitirang banana cue sa lamesa. Kaunti na lamang ang natira, ngunit ang perang pinagbentahan niyon ay naglahong parang bula sa kamay ni Berto. Sa hapong iyon, umuwi si Miguel na sugatan ang katawan at ang pride. Tahimik siyang inalalayan ni Toto papasok sa kanilang tahanan. Laking gulat ni Aling Rosa nang makita ang pasa sa mukha ni Miguel at ang pagyukod nito na tila nahihirapan. Miguel, anong nangyari sa'yo? Pag-aalalang tanong ni Aling Rosa. Agad niyang inalalayan ang anak pahiga sa papag. Nadapa lang po ako, Nay, pagsisinungaling ni Miguel. Pilit na ngumingiti upang hindi mag-alala ang ina. Ngunit bakas sa mukha ni Aling Rosa na hindi siya kumbinsido. Sabihin mo sa akin ang totoo, anak. May nanakit ba sa'yo? Paninikip ng boses ng ina at mapapakiramdaman ng takot at galit sa kanyang tinig. Hindi nagsalita si Miguel. Ayaw niyang dagdagan pa ang alalahanin ng ina na may sakit. Subalit si Toto na kasunod palang pumasok ay di napigilan ang sarili. Nanay Rosa, si Berto ho. Inambush kami sa terminal. Kinuha po yung pera ni Miguel, sinaktan pa ho kami. Napakurap si Miguel at tiningnan si Toto, ngunit huli na ang lahat. Nanlilisik na ang mata ni Aling Rosa sa narinig. Si Berto? Hayop na yon. Matagal na niyang pinahihirapan ang mga nagtitinda dito. Dapat siyang isumbong. Galit na wika ng ina, pilit bumabangon kahit nanghihina. Mabilis namang pumagitna si Miguel. Nay, wag na po. Delikado. Baka gumanti lang sila. Alam niyang kahit magsumbong sila sa pulis, maaaring bumalik si Berto at paghigantihan sila, lalo na't alam na ni Berto kung saan sila nakatira. Humugot ng malalim na buntong hininga si Aling Rosa, pilit na kumakalma. Nak, hindi pwedeng palagi na lang ganito. Kung hahayaan natin sila, lalakas ang loob nila. Mag-iingat na lang po kami, Nay. Malungkot na tugon ni Miguel.
Sa ibang lugar na muna ako magtitinda para di na kami babalikan ni Berto. Saka, natigilan si Miguel. Naisip niya ang natitirang 500 pisong inihagis ni Eduardo na nasa bulsa pa niya. Ayaw na ayaw niyang ginagamit iyon, ngunit ngayon, iyon na lang ang maaasahan niyang panustos sa gamot at pang-araw-araw nila habang hindi pa nakakabawi sa lugi. Saka may reserba pa naman po tayo kahit papaano. Patuloy ni Miguel, pilit na ngumiti upang mapawi ang pag-aalala ng ina. Niyakap siya ng mahigpit ni Aling Rosa. Nak, pagod na pagod ka na. Kung nandito lang sana ang tatay mo. Bulong nito, tumatagistis ang luha sa pisngi. Pero napakalakas mo anak. Kakayanin natin to. Konting tiis pa. Sa yakap ng ina at kaibigan, muling nabuo sa puso ni Miguel ang determinasyon. Hinding-hindi siya susuko. Kung kailangan humanap siya ng ibang paraan para umasenso, gagawin niya. Hindi siya padadaig kina Berto o kanino man. Sa kabila ng sakit ng katawan at loob, pumasok pa rin si Miguel kinagabihan sa kanyang klase. Namumugto ang mga mata at tahimik lang siya buong oras, ngunit gumagana ang isip niya. Habang tinatalakay ng guro ang aralin, naglalaro sa isipan ni Miguel ang mga tanong. Hanggang kailan ako magtitiis sa ganitong buhay? Paano ako makakaahon? Pagka-uwi niya ng gabing iyon, hindi agad siya natulog. Kinuha niya ang isang lumang notebook at ballpen. Sa ilalim ng mahinang ilaw ng lampara, nagsimulang magsulat si Miguel ng mga plano at pangarap. Isinulat niya ang mga ito na parang mga pangako sa sarili. Makapagtapos ng high school at makakuha ng scholarship sa kolehiyo. Magtayo ng sariling maliit na negosyo na hindi kailangang sa kalye para di na maapi ng mga tulad ni Berto. Pagalingin si nanay at bigyan siya ng maginhawang buhay. Balang araw hindi na kami mangangamba kahit kanino. Sa bawat titik na isinusulat ni Miguel sa papel, nararamdaman niya ang unti-unting paglakas ng kanyang loob. Ito ang gabing nagpasya siyang palawakin pa ang kanyang pangarap. Hindi lamang para sa sarili, kundi para na rin sa mga mahal niya sa buhay. Hindi lamang mga suliranin ang dumarating sa buhay ni Miguel, kundi pati na rin ang ilang hindi inaasahang pagkakataon ng kasiyahan. Isang hapon, matapos ang klase sa gabi, nagpasya si Miguel na dumaan muna sa isang maliit na tindahan ng aklat na malapit sa plaza. Mahilig siyang tumingin ng mga segunda manong libro roon kapag may oras, lalo na yaong tungkol sa negosyo at pag-asenso. Habang nagbabasa-basa si Miguel ng librong pampinansyal sa isang sulok, nakarinig siya ng komosyon mula sa labas ng tindahan. May tinig ng babae ang napatili, kasunod ang mabilis na pagtakbo ng isang lalaki. Agad na sinilip ni Miguel ang nangyayari at nakita niya ang isang snatcher na tumakbo palayo, tangan ang isang maliit na handbag. Sa di kalayuan ay ang dalagitang nanlulumong nakatingin sa papalayong snatcher. Siya marahil ang ninakawan. Hindi na nag-isip pa si Miguel. Mabilis siyang kumaripas ng takbo palabas ng tindahan at hinabol ang magnanakaw. "Hoy! Tumigil ka!" Sigaw ni Miguel habang hinahabol ang lalaki. Mabilis ang snatcher, zigzag kung tumakbo sa gitna ng mga tao. Mabilis din si Miguel, sanay sa pagdaan sa masisikip na eskinita mula sa kanyang paglalako. Nakipagsiksikan siya sa mga naglalakad at tumalon pa sa ibabaw ng isang kahong nasa daan upang makahabol lamang. Nang maagapan niya ang snatcher sa isang kanto, walang atubiling sinunggaban ni Miguel ang braso nito. Nagpambuno sila. Pinilit ng snatcher na itulak si Miguel palayo, ngunit matibay ang kapit ng binata. Sa isang maliksing kilos ay naagaw ni Miguel ang bag mula sa kamay ng magnanakaw. "Bitawan mo ko!" Sigaw ng snatcher, sabay kabig ng malakas. Natulak si Miguel at nadapa siya sa kalye, ngunit tangan niya na ang bag. Sinamantala ito ng snatcher upang tuluyang tumakbo at maglaho sa eskinita. Habol hininga si Miguel nang pulutin niya ang bag mula sa lupa. Lumapit ang ilang usisero, ngunit maagap niyang hinanap ang dalagitang ninakawan. Nakita niya itong papalapit na tumatakbo, bakas sa mukha ang pag-aalala. "Miss, heto na po yung bag niyo," ani Miguel habang inaabot ito. Ang dalagita, sa tantiya ni Miguel ay kaedad lamang niya o baka 1 taon ang tanda, ay humahangos pang tinanggap ang bag.
Diyos ko, salamat! Bulalas niya, halatang kagagaling lang sa pagtakbo. Ayos ka lang ba? Nasaktan ka? Ngayon lamang napansin ni Miguel na nagasgasan ang siko niya at may kaunting dugo. Ay, okay lang to. Gasgas lang, sagot niya, medyo nahihiya. Noon niya lubusang napagmasdan ang dalagita. Maputi ito, mahaba ang tuwid na buhok at nakasuot ng simpleng asul na bestida. Sa kabila ng kasimplehan, bakas ang kagandahan at alindog sa dalaga, lalo na nang ngitian siya nito. Salamat talaga ha, ano pangalan mo? Tanong ng dalaga, habang kinukuha ang panyo mula sa kanyang bulsa at iniabot kay Miguel upang ipampunas sa sugat nito sa siko. Miguel po, anya, tila natigilan saglit sa pagtitig sa kanyang kaharap. Kinuha niya ang panyong iniaabot. Kulay kremang iyon na may borda sa gilid. Napakalinis at halatang mamahalin. Hindi tuloy maiwasan ni Miguel na mailang hawakan ito dahil marumi ang mga kamay niya mula sa paghabol kanina. Miguel, ulit ng dalagita ng may ngiti. Ako naman si Isabel. Maraming salamat talaga, Miguel. Kung nawala sa akin itong bag, naku, umiling-iling siya, bakas ang pasasalamat at ginhawa sa muka. Walang anuman yon, Isabel, sagot ni Miguel. Medyo nahihiya pa rin at hindi makatingin ng diretso sa dalaga. Ipinunas niya ng bahagya ang panyo sa kanyang sugat. Napaigik siya ng bahagya dahil mahapti at agad na hinawakan ni Isabel ang braso niya upang tingnan. Ang lalim ng gasgas mo, kailangan malinis yan, anya, kunot noo sa pag-aalala. Halika, dun tayo sa pwesto ko. May dala akong first aid kit sa sasakyan. Hindi na nakatanggi si Miguel nang hatakin siya ni Isabel papunta sa isang nakaparadang sasakyan sa di kalayuan. Pagkarating doon, binuksan ni Isabel ang likod na upuan ng isang kotse at kinuha ang maliit na first aid kit. Umupo si Miguel sa gilid ng bangketa habang inaasikaso ng dalaga ang sugat sa kanyang braso. Pasensya ka na ha, sabi ni Isabel habang pinupunasan ng alkohol ang gasgas ni Miguel. Kanina ka pa tumulong sa akin tapos heto, naabala pa kita. Umiling si Miguel. Hindi, ayos lang talaga. Mabuti nga at naibalik ko sa'yo ito. Tinapik niya ang bag na nasa tabi. Dapat kasi nagtaksi na ako. Nagpumilit pa akong maglakad dito sa matrapik na lugar na to. Wika ni Isabel, na bahagyang napangiti habang kinakalma ang sarili. Pero buti na lang nandyan ka. Sobrang bilis mo palang tumakbo ha? Parang atleta. Napakamot ng ulo si Miguel at bahagyang natawa. Nako, hindi naman. Sanay lang siguro ako tumakbo kasi araw-araw akong nagmamadali. Bakit anong pinagkakaabalahan mo? Usisa ni Isabel habang nilalagyan ng benda ang sugat ni Miguel. Nag-alangan si Miguel saglit. Iniisip niya kung ano ang iisipin ng dalaga kapag nalaman nitong isa lamang siyang hamak na tindero. Ngunit nakita niya ang tapat na interes sa mga mata ni Isabel. Nagtitinda ako ng banana Q tuwing umaga. Tapos nag-aaral ako sa gabi. Tugon niya ng walang keme. Wala rin naman siyang dapat ikahiya, naisip niya. Nagliwanag ang mukha ni Isabel. Talaga? Ang sipag mo naman! Taos puso ang kanyang paghanga. High school ka pa lang? Tumango si Miguel. 4th year high school na ako ngayon. Hopefully makapagtapos sa susunod na taon. Sigurado akong makakapagtapos ka, nakangiting sabi ni Isabel. Ako rin, last year ko na sa high school. Dito ako sa St. Agnes Academy nag-aaral. Alam ni Miguel ang pangalang iyon. Ang St. Agnes ay isang eksklusibong paaralang pangmayaman sa lungsod. Saglit siyang kinabahan. Ibig sabihin, mula sa mayamang pamilya si Isabel. Habang iniisip niya iyon, natapos na ni Isabel ang pagbibigay lunas sa sugat niya. Ayan, tapos na, wika nito. Mabuti pa, ipagpahinga mo yung braso mo kahit ngayong gabi. Tinanggal ni Miguel ang tingin sa benda at muling tumingin kay Isabel. Salamat ulit ha. Hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat. Ako nga dapat ang magpasalamat sa'yo, Miguel. Sagot ni Isabel, sabay tawa ng mahina. Kung hindi dahil sa'yo, baka nawala na lahat ng gamit ko. Nagkatinginan sila at saglit na nagkaroon ng katahimikan. Sa sandaling iyon, napansin ni Miguel
kung gaano kaganda ang mga mata ni Isabel. Nagniningning ang mga iyon sa tuwing siya'y ngumingiti. Samantala, si Isabel ay tila nakahanap ng bagong kakilala at kaibigan sa simpleng binatang nasa harap niya. "Mahilig ka pala magbasa?" Tanong ni Isabel nang mapansin niya ang librong hawak pa rin ni Miguel mula sa bookstore, isang lumang aklat tungkol sa pagnenegosyo. "Ah, oo. Nangangarap kasi akong magtayo ng negosyo balang araw." Amin ni Miguel, medyo namula pa ang pisngi. "Kaya nagbabasa ako tungkol sa pagmamanage, mga strategy." "Wow, impressively proactive ka ha?" Nakangiting puri ni Isabel. "Ako nga, ni hindi ko pa alam kung anong kurso kukunin ko sa college. Ikaw, malinaw na sa'yo ang gusto mo." Bago pa man makasagot si Miguel ay may tumatawag mula sa di kalayuan. "Isabel!" Isang matandang babae na mukhang kasambahay mula sa ayos at uniforme nito ang nakatanaw sa kanila malapit sa isang nakaparadang kotse. Kanina pa pala naghihintay ang driver at yaya ni Isabel sa kanya. "Naku, kailangan ko na palang umalis," sabi ni Isabel. Bakas ang panghihinayang sa mukha na kailangan ng magpaalam. "Sundo ko na yan." Mabilis na tumayo si Miguel. "Oo, sige." Nasa isip niyang baka hindi na sila muling magkita at hindi niya mapigilang makadama ng lungkot sa ideyang iyon sa kabila ng kakikilala lang nila. Bago tumakbo pabalik sa kanyang sasakyan, muling humarap si Isabel kay Miguel. "Bukas ng hapon, babalik ako dito sa bookstore na to. Sana nandito ka rin." Nagulat si Miguel, ngunit agad na sumilay ang ngiti sa kanyang mukha. "Oo, sige. Nandito ako." "Promise?" Tanong ni Isabel, sabay taas ng kanyang maliit na daliri na parang batang nanghihingi ng kasunduan. Napatawa si Miguel at iniabot ang sarili niyang maliit na daliri para ipinky swear ito. "Promise." Isang matamis na ngiti ang iginawad sa kanya ni Isabel bago ito tumalikod at tumakbong patungo sa naghihintay na sasakyan. Natanaw ni Miguel ang isang itim na luxury car at isang driver na bumukas ng pinto para kay Isabel. Bago sumakay ay kumaway pa ang dalaga kay Miguel. Kinawayan din niya ito, ang puso niya ay bahagyang kumakabog sa kasiyahan. Pagkaalis ng sasakyan, lumapit si Toto na kanina pa pala nakamasid sa di kalayuan habang nagaganap ang lahat. Galing siya sa palengke at napadaan at natanaw ang kaibigan kasama ang magandang dilag. "Uy Miguel, kanina pa ako sumisigaw ng pangalan mo. Di mo man lang ako napansin ah." Biro ni Toto sabay sapo sa balikat ni Miguel. "Sino yun? Ang ganda tol." Ngumiti ng malapad si Miguel sabay iling. "Swerte lang, tumulong lang ako sa nanakawan. Siya nga pala si Isabel." Hindi niya maiwasang mapatingin sa direksyon kung saan nawala na ang sasakyan ng dalaga. "Isabel, sosyal pakinggan ah." Nagkunwaring pumorma si Toto na parang may hawak na tasa ng tsaa. "Mukhang mayaman pare, may driver pa at kotse. Grabe, nakabingwit ka ng prinsesa." Umiiling na tawa ni Toto, labis ang pang-aasar sa kaibigan. Napakamot ng ulo si Miguel, di maitanggi ang pamumula ng kanyang mukha. "Hindi ah, nagkataon lang talaga. Tinulungan ko lang siya." Yung ngiti mo hanggang tenga, ano yon?" Panunokso ni Toto sabay kiliti kay Miguel sa tagiliran. "Tama na nga loko." Natatawang saway ni Miguel, tinulak palayo ang kaibigan. "Tara na nga, pauwi na rin ako." Habang naglalakad sila pauwi, hindi mapawi ang ngiti sa labi ni Miguel. Hindi niya maipaliwanag ang saya na nadarama. Sa unang pagkakataon, may isang tao sa labas ng pamilya at kaibigan niya ang nagpakita ng ganitong pagpapahalaga at interes sa kanya. At nagkataong ito pa ay isang napakagandang dalaga. Habang binabagtas nila ni Toto ang daan pauwi, sumilip ang huling sinag ng papalubog na araw sa kalangitan. Para kay Miguel, pakiramdam niya'y nagkaroon ng bagong liwanag ang kanyang karaniwang mundong ginagalawan. At sa pagharap niya sa mga susunod na araw, may bahaging nasasabik siya. Ang muling makita si Isabel, ang dalagang nagbigay sa kanya ng inspirasyong higit pa sa anumang pangarap na naisulat niya sa kanyang lumang notebook. Sa paglipas ng mga linggo, lalong naging malapit sina Miguel at Isabel sa isa't isa.
Palihim silang nagkikita kapag may pagkakataon. Sa maliit na parke malapit sa paaralan ni Isabel, sa tindahan ng aklat kung saan sila unang nagkakilala, at maging sa mga mumunting kainan sa palengke kung saan tinuruan pa ni Miguel si Isabel kung paano kumain ng fishball at kwek-kwek sa lansangan. Sa bawat pagkikita nila, higit nilang nakikilala ang isa't isa. Ang mga paboritong pagkain, mga pangarap sa buhay, at maging ang mga takot at paghihirap na di alam ng iba. Isang Sabado ng hapon, naglakas loob si Miguel na yayain si Isabel na ipasyal sa kanilang munting tahanan upang maipakilala sa ina. Masaya namang sumama si Isabel, dala ang ilang prutas at tinapay na pasalubong para kay Aling Rosa. Sa pagdating nila sa bahay, medyo nahihiya si Miguel. "Pasensya ka na sa bahay namin ha, maliit lang at medyo magulo," sabi niya habang binubuksan ang kurtinang nagsisilbing pinto. "Ayos lang Miguel, huwag kang mag-alala," nakangiting tugon ni Isabel. Sa totoo lang, naninibago man siya sa makipot at payak na tahanang ito, dama niya ang init ng pagtanggap dito. Nagulat si Aling Rosa nang makita ang dalagitang kasama ng anak. Agad siyang napabangon mula sa hinihigang banig. "Magandang hapon, iho, at sa bisita mo," magiliw na bati ng ina ni Miguel. "Nay, si Isabel po," pakilala ni Miguel na medyo namumula pa sa hiya at saya. "Kaibigan ko po." Magalang na lumapit si Isabel at nagmano kay Aling Rosa. Ikinagulat at ikinatuwa naman ng ginang. "Kumusta na po kayo, tita?" bati ni Isabel. "May kaunti po akong dalang prutas para sa inyo." Inabot niya ang dalang supot ng mga dalandan at mansanas. "Nako, salamat Hija. Napakabait mo naman," ani Aling Rosa habang tinatanggap ang pasalubong. Pinaupo niya ang dalaga sa isang plastik na upuan malapit sa papag. Habang nagkukwentuhan sila, masayang pinagmasdan ni Miguel ang interaksyon ng ina at ni Isabel. Si Isabel ay magiliw na ikinukwento kung paano siya tinuruan ni Miguel magluto ng banana Q isang hapon. Natapunan pa nga raw siya ng mantika sa braso ng bahagya, sabay tawa, at kung gaano kasarap ang luto nito. Tuwang-tuwa naman si Aling Rosa na marinig ang papuri sa anak. "Napakasipag ng anak ko, Hija," wika ni Aling Rosa. "Akala ko nga wala ng panahon para sa pakikipagbarkada yang si Miguel kasi araw-gabi puro trabaho at aral. Buti at nakilala ka niya." Nagkatinginan sina Miguel at Isabel at sabay umani ng mga ngiti. Sa pagkakataong iyon ay napansin ni Aling Rosa ang suot na kwintas ni Isabel, isang maliit na gintong locket. "Ang ganda naman yan, Hija," sabi ni Aling Rosa ukol sa kwintas. "Mana siguro sa mama mo ang hilig sa alahas?" Saglit na natigilan si Isabel at kumurap. Bigay po ito ng papa ko noong debut ni mama. Pinaayos lang at ibinigay sa akin." "Ganun ba? Ano nga palang apelyido mo, iha?" Usisa ni Aling Rosa ng may kagiliwan habang hinahawak-hawakan ng kwintas na tila pamilyar sa kanya ang disenyo. "Samaniego po," magalang na sagot ni Isabel. "Isabel Samaniego." Natigilan si Aling Rosa. Kumurap siya at sandaling naguluhan ang mukha, waring nagulat. "Sa Samaniego?" Nagpalitan ng tingin sina Miguel at ng ina niya. Pamilyar ang apelyidong iyon kay Aling Rosa. Paano'y iyon din ang apelyido ng negosyanteng si Eduardo Samaniego, ang taong matagal na niyang kinikimkim sa puso ang galit. Ngunit hindi ito alam ni Isabel, kaya't ngumiti lamang siya. "Opo, Tita Rosa. Kilala niyo po ba ang family name namin?" Inosenteng tanong ng dalaga. Mabilis na nagbawi ng ekspresyon si Aling Rosa at pinilit ngumiti. Hindi. May naalala lang sa akin. Nagkataon lang siguro." Pilit niyang isiningit ang ibang paksa. Sabagay, napakalaking pamilya ng mga Samaniego. Tiyak na maraming nakakakilala. Tahimik na nakamasid si Miguel sa naging reaksyon ng ina. Sa narinig, tila kinurot ang puso niya. Alam niyang si Eduardo Samaniego ang tinutukoy ng ina at siguradong ito rin ang ama ni Isabel. Makalipas ang ilang sandali pa ng masayang kwentuhan,
Nagpaalam din si Isabel dahil paparating na ang sundo niya. Nagpasalamat si Aling Rosa sa pagdalaw ng dalaga at sa tuwa nitong hatid sa kanyang anak. Pagkaalis ni Isabel, agad hinarap ni Aling Rosa si Miguel. "Miguel, anak, alam mo bang..." "Opo, Nay." Malungkot na sang-ayon ni Miguel. Siya ang anak ni Eduardo Samaniego. Napaupo si Aling Rosa, napahawak sa dibdib. "Diyos ko, ano ba itong tadhana?" Bulong niya. Nag-aalala siya sapagkat alam niyang mahigpit at malupit si Eduardo, lalo na't pagdating sa anak nito. Hindi kaya't nasa panganib ang puso ni Miguel sa relasyong ito? "Nay, mahal ko po si Isabel," biglang nasabi ni Miguel, tila nababasa ang nasa isip ng ina. Kahit siya man ay nagulat sa kanyang binitawang salita, ngunit alam niyang totoo ito. Sa maikling panahon ng kanilang pagkakaibigan, nabihag na ng kabutihan at ganda ni Isabel ang puso ni Miguel. "Miguel, delikado ang sitwasyon." Kapag nalaman ng ama niya, tugon ni Aling Rosa, hindi na tinapos ang sasabihin. "Alam ko po. Pero hindi ko kayang iwasan si Isabel, Nay. Siya ang nagbibigay inspirasyon sa akin bukod sa inyo." Nagsalubong ang mga kilay ni Miguel. "Haharapin ko kahit sino man, kahit si Don Eduardo pa." Napabuntong hininga si Aling Rosa at hinawakan ang kamay ng anak. "Nak, sinusuportahan kita. Pero mag-iingat ka, ha? Ayokong magaya ka sa tatay mo." Muli na namang naputol ang sasabihin ng ina. Hindi man naituloy ni Aling Rosa ang kwento ukol sa ama ni Miguel, batid nilang mag-ina ang panganib na nakaamba kapag nalaman ni Eduardo Samaniego ang tungkol sa pag-iibigan ni na Miguel at Isabel. At dumating nga ang kinatatakutang araw na iyon. Isang hapon, nagkita sina Miguel at Isabel sa plaza na malapit sa St. Agnes Academy. Masaya silang naglalakad habang kumakain ng tig-isang ice cream na binili ni Miguel. Panay ang tawa ni Isabel sa mga patawa ni Miguel at kwento ni Toto na biniro pa silang dalawa kanina na parang magsyota na raw. Paminsan-minsan, sinasagi ni Miguel ang kamay ni Isabel, ngunit parehong nahihiyang bawiin ng dalawa at ngingiti na lamang. Habang naglalakad, napansin ni Miguel na may paparating na itim na sasakyan mula sa kalsada. Huminto iyon sa di kalayuan at may bumabang dalawang lalaki na naka-Amerikana. Agad siyang kinabahan, lalo na nang makilala niya ang lumabas sa likuran ng sasakyan. Si Eduardo Samaniego mismo. Namutla si Isabel nang makita ang ama. "Papa!" Sumugod si Eduardo sa direksyon nila Miguel. Bago pa man makapagsalita o makagalaw si Miguel, sinunggaban siya ng dalawang tauhan sa magkabilang braso, mahigpit na hinawakan. "Papa, wag!" Sigaw ni Isabel. Pipigilan sana ang ama, ngunit iniharang ni Eduardo ang kamay nito kay Isabel upang hindi siya makalapit. Nakangising aso si Eduardo nang humarap kay Miguel. "Ikaw na naman," aniya sa mababang boses na naglalaman ng matinding galit na pinipigil. Nakilala nga niya ang binata bilang ang dating batang nagtitinda na pinalayas niya sa gusali. "Mukhang makapal ang mukha mo at pati anak ko ay nilalapitan mo." Nanlaki ang mga mata ni Isabel sa narinig. "Pa, kilala niyo si Miguel?" Hindi pinansin ni Eduardo ang tanong ng anak. Bagkus, hinarap niya si Miguel na nagpupumiglas sa hawak ng mga tauhan. "Binalaan na kitang huwag nang magpakita sa harapan ko, hindi ba? Anong akala mo? Na mapapaniwala mo ang anak ko sa mga palabas mo? Ginamit mo pa ang pagiging estudyante kuno para paibigin siya?" Nanlilisik ang mga mata ni Miguel. "Mahal ko po si Isabel, sir. Hindi ko po siya nilalapitan dahil sa kung anumang motibo." Pigil niyang paliwanag habang nakakuyom ang mga kamao. "Miguel." Umiiyak na si Isabel at pilit na lumalapit. "Papa, totoo pong mahal namin ang isa't isa." "Tumahimik ka, Isabel. Bata ka pa, wala ka pang alam." Sigaw ni Eduardo sa anak, dahilan para mapaurong ito at mapayakap sa sarili. Muling humarap si Eduardo kay Miguel at inilapit ang mukha sa binata. "Hindi ko hahayaang masira ang kinabukasan ng anak ko dahil sa'yo. Kung ano man ang ilusyon na napapaniwala mo sa kanya,
Puputulin ko na ngayon pa lang. Tumalikod si Eduardo saglit at iniabot ang kamay sa isa sa kanyang tauhan. Agad namang may ipinilat na isang makapal na puting sobre ang tauhan mula sa bulsa at iniabot sa amo. Pagharap muli ni Eduardo kay Miguel, dinampot niya ang mukha ng binata sa pamamagitan ng pagpisil sa panga nito at isiniksik sa kamay ni Miguel ang sobre. Narito ang isang tseke. Napakalaking halaga niyan na hinding-hindi mo kikitain sa pagtitinda mo. Kunin mo iyan at pumasok ka sa pinakamalayo mong eskwelahan o magtago ka sa kung saan mang probinsya. Basta lumayo ka kay Isabel. Kapalit niyan, hinding-hindi mo nakakausapin o kikitain ang anak ko. Kung hindi, mas matindi pa dito ang aabutin mo. Matalim at mariing bawat salitang binitiwan ni Eduardo. Ramdam ni Miguel ang pagkapipi. Kay hina niyang nakatayo sa harap ng kapangyarihan ni Don Eduardo. Tiningnan niya ang sobre na pilit na isinuksok sa kanyang kamay. Anong laman yun? Pera, suhulan, panlalait. Saglit na nagdilim ang paningin ni Miguel. Sa isang iglap, pinilas ni Miguel ang sobre at pinunit-punit ang tseke sa harapan mismo ni Eduardo. Nagkalat ang maliliit na piraso ng papel sa hangin, dumapo sa kalsada sa paanan ng mga tao. Napatigil si Eduardo sa gulat at galit, habang ang dalawang tauhan ay napakalas ng hawak kay Miguel dahil sa ginawang pagkilos nito. Hindi niyo po mabibili ang pag-ibig ko, madiing sabi ni Miguel, titig na titig sa mata ng ama ni Isabel. At hinding-hindi ko ipagpapalit si Isabel sa anumang halaga ng pera. Isang iglap lang at isang malakas na suntok ang dumapo sa pisngi ni Miguel. Si Eduardo, na sa tindi ng galit ay nakalimot sa sarili, ang sumuntok sa kanya. Sapul si Miguel at napaurong, nanginginig ang tuhod. Bago pa siya tuluyang mabuwal, ay nakahawak siya sa posteng bakal sa gilid. Miguel! Napasigaw si Isabel, papalapit sa binata upang alalayan ito. Ngunit agad din siyang sinunggaban ng ama sa braso at hinila palayo. Tandaan mo ang sinabi ko, batang ito, banta ni Eduardo kay Miguel, na nooy may dugo na ang sulok ng labi. Wala ka nang makikitang Isabel simula ngayon. Papa, tama na po. Pagmamakaawa ni Isabel, umiiyak at nagpupumilit kumawala. Miguel! Pilit niyang inabot ang kamay ng binata. Si Miguel naman ay dumukwang, inaabot din ang kamay ni Isabel. Sandali silang nagkadikit ng mga dulo ng daliri, ngunit mabilis ding nahila si Isabel papasok sa loob ng sasakyan. Mabilis na sumakay si Eduardo kasunod ng anak. Bago pa sumara ang pinto ay tumingin siya muli kay Miguel. Hindi ka nararapat sa anak ko. Manatili ka sa kinalalagyan mo. Mariing binitiwan ang huling salita ng matanda sa kasumenya sa driver na umalis na. Umiiyak si Isabel habang sinusubukang buksan ang pinto ng sasakyan mula sa loob, ngunit na child lock na ito. Ang mukha niya ay nakadungaw sa bintana, pilit tinitingnan si Miguel habang papalayo ang kanilang sasakyan. Si Miguel naman ay napatakbo, hinabol ang papalayong kotse, kahit pa natatakpan ng luha ang kanyang mga mata at kumikirot ang sugat sa labi. Isabel! Sigaw niya, habol ang sasakyan. Ngunit mabilis ito at naiwan siya sa kalsada. Huminto si Miguel nang hindi na niya mahabol pa. Habol hininga siyang tumayo roon, pinagmamasdan ang papalayong sasakyan. Kumikirot ang pisngi niyang nasuntok at ang puso niyang tila dinurog. Ramdam niya ang mga tingin ng mga usyosong nakasaksi sa pangyayari, kasama na ang malalim na awa sa mga mata ni Toto na nasa di kalayuan rin pala at nagmamasid. Dahan-dahang pinulot ni Miguel ang mga piraso ng pinunit na tseke na nagkalat sa daan. Sa gisag ng pagkakataong tinapakan ni Eduardo ang kaniyang dangal at pagmamahal. Pinahid niya ang luha sa pisngi at tumingala sa langit na nagdilim na kasabay ng paghupa ng araw. Kinagabihan, sinubukang tumawag ni Isabel sa iilang kontak ni Miguel, ngunit hindi niya ito makausap. Ikinulong siya ng ama sa kanilang bahay at kinabukasan ay sa pilitang ipinadala sa Estados Unidos upang doon ipagpatuloy ang pag-aaral ng kolehiyo. Sinuportahan ng ina ni Isabel ang pasya ni Eduardo sa pag-aakalang ito ang makakabuti sa anak. Walang nagawa si Isabel kundi ang lumuha sa eroplano. Tangan-tangan ang panyong ibinalik ni Miguel sa kanya noong araw na nagkakilala sila.
ang tanging alaala ng binata sa kanyang mga kamay. Si Miguel naman ay ilang araw na parang walang buhay. Pumasok siya sa klase na tuliro, nagtitinda na tulala. Nag-alala si Aling Rosa at si Toto sa kanya. Ngunit alam nilang kailangan lang niyang kalmahin ang bagyo sa kanyang puso. Minsan, nadatnan ni Toto si Miguel sa harap ng bahay. Hawak ang lumang notebook kung saan nakalista ang mga pangarap nito. May hinuhugot na larawan si Miguel at maingat na inilagay sa pagitan ng mga pahina. Larawan iyon nila ni Isabel na magkasama. Kuha ni Toto nang minsang nagpiknik silang tatlo sa park. Masayang masaya sila sa litrato. Mga ngiting ngayon ay alaala na lang. Tol, sigurado akong darating ang panahon. Magtatagpo rin kayo ulit ni Isabel. Mahina ngunit taimtim na sabi ni Toto. Nakapatong ang kamay sa balikat ng kaibigan. Isinara ni Miguel ang notebook at tumingala sa kalangitan. Kita ang nangingilid na luha sa kanyang mata. Oo, Toto. Balang araw babalikan ko si Isabel. Kapag handa na ako. Kapag kaya ko na siyang ipaglaban. Niyakap ni Toto ang kaibigan. Sa puso ni Miguel, ang sakit ng pagkawalay ay naging bagong apoy na magtutulak sa kanya upang patunayan ang sarili. Hindi man ngayon, darating ang araw na muling mag-cruise ang landas nila ni Isabel. Sa pagkakataong hindi nahahadlangan pa ng kahit sino ang kanilang pagmamahalan. Makalipas ang ilang taon, hindi na malayan ni Miguel ang mabilis na pag-inog ng panahon dahil abalang-abala siya sa pagtupad ng kanyang mga pangarap. Nagtapos siya ng high school na may pinakamataas na karangalan at nakakuha ng scholarship para makapag-aral sa kolehiyo. Naging estudyante siya sa Universidad ng Pilipinas sa kursong Business Administration, kung saan lalo pa niyang hinasa ang talino at galing sa pagnenegosyo. Sa kolehiyo, hindi kailanman nawala ang disiplina ni Miguel. Kung noon ay nagtitinda siya ng banana Q sa kalye, sa campus na may nagbebenta rin siya ng sariling lutong merienda sa mga kaklase. Banana Q, turon at lumpiang saging na agad na tinangkilik ng marami. Naging kilala si Miguel bilang saging boy sa universidad, isang palayaw na pabiro ngunit naging tanda ng kanyang kasipagan at husay sa negosyong kahit maliit ay pinapalago niya. Kasabay ng pag-aaral, itinayo ni Miguel ang isang maliit na food stall sa labas ng universidad kasama si Toto, na nooy kasakasama pa rin niya. Tinawag nila itong M&M Foods, hango sa Miguel at sa palayaw ni Toto na Maki, biro nilang dalawa. Ang iniaalok nila, iba't ibang klaseng meriendang Pinoy na may bagong twist, tulad ng banana Q na may tsokolating topping, turon na may langka, at kung ano-ano pang naisip nilang kahali-halina sa panlasa. Noong unay isang maliit na kariton lamang ang M&M Foods, pero dahil sa sipag nila at masarap na timpla, dinayo sila ng mga estudyante at guro. Nakilala ang pangalan nilang M&M hindi lang sa universidad kundi pati na rin sa kalapit na mga opisina. Kalaunay nakapagbukas sila ng isa pang pwesto sa ibang distrito ng Maynila. Sa tulong ng ilang propesor na humanga sa galing ni Miguel, nakasali siya sa isang business competition para sa mga kabataang negosyante. Ipinresenta ni Miguel ang kanyang business plan sa harap ng malalaking negosyante at opisyal ng gobyerno. Buo ang loob niyang ikinuwento ang pinagmula ng kanyang munting negosyo, kung paano nagsimula sa isang bilaong banana Q at pangarap na umahon sa hirap. Marami ang naantig at bumilib sa kanya. Nagwagi si Miguel sa kompetisyong iyon at nakakuha ng gantimpalang puhunan para palawakin pa ang negosyo. Ginamit niya ang premyong pera upang makapagtayo ng isang maliit na tindahan sa isang food court ng mall. Dito na nagsimulang mas makilala ng publiko ang kanyang produkto na pinangalanan niyang matamis na tagumpay. Mga banana Q at turon na binalot hindi lang sa caramel kundi pati sa iba't ibang flavor tulad ng ube at tsokolate. Patok na patok ito sa masa. Bukod sa mura na ay malinis pa at masarap. Di nagtagal, mula sa isang tindahan ay naging 5 at mula sa 5 kiosko ay naging isang buong restaurant ang naipatayo ni Miguel. Sa edad na 24, isa na siyang ganap na negosyante. CEO ng sarili niyang kompanya na pinangalanan niyang Reyes Foods Corporation bilang pagpupugay sa apelyido ng kanyang pamilya. Sa kabila ng tagumpay,
Nanatiling mapagkumbaba si Miguel. Tinulungan niya si Toto na makapagtapos din sa kolehiyo at kinuha niya itong operations manager ng kanyang lumalaking negosyo. Si Ginoong Santos, na dating principal niya, ay ginawa niyang consultant at pinaglaanan ng donasyon ang night school program upang matulungan ang mga tulad niyang mahirap na estudyante. At higit sa lahat, napagamot at napabuti ni Miguel ang kalagayan ni Aling Rosa, na ngayon ay lumakas-lakas na at nakakatulong pa sa pagmamanage ng isang maliit na opisina ng kumpanya. Subalit sa likod ng bawat ngiti ni Miguel, tuwing pinuputol niya ang ribbon ng panibagong branch ng matamis na tagumpay, o sa tuwing pinararangalan siya bilang Young Entrepreneur of the Year, ay ang alaala ng isang kakilala mula sa nakaraan. Madalas, sa kalagitnaan ng masayang pagtitipon o tagumpay, napapatingala si Miguel sa kalangitan at iniisip, kumusta na kaya si Isabel? Hindi nalimutan ni Miguel ang pangako niya sa sarili, na balang araw, kapag siya'y handa na, hahanapin niya si Isabel at ipagpapatuloy ang naudlot nilang pag-iibigan. Sa kabila ng mga taong lumipas, ang puso niya'y nanatiling tapat sa dalaga. May mga pagkakataong nagpadala siya ng liham sa huling address na alam niya para kay Isabel, ngunit walang sagot siyang natanggap. Minsan ay naisip niyang puntahan ito sa Amerika, ngunit hindi niya alam kung saan hahanapin doon. Sa halip, itinoon na lamang ni Miguel ang sarili sa pagpapalago ng negosyo, naniniwalang darating ang tamang oras para muling magtagpo ang kanilang landas. Isang gabi, matapos ang isang mahaba at nakakapagod na araw sa opisina, nakatanggap ng tawag si Miguel mula kay Toto. "Tol, napanood mo ba ang balita?" Excited na tanong ni Toto sa kabilang linya. "Hindi pa. Bakit?" Tugon ni Miguel habang inaabot ang remote ng TV at binuksan ang balita. Sumabad agad ang tinig ni Toto. "Yung sa Maniego Group of Companies, Tol. Mukhang ibebenta raw ni Don Eduardo yung malaking bahagi ng shares niya. Nasa financial news." Nanlaki ang mata ni Miguel sa narinig. Agad na itinuon ang atensyon sa lumalabas na business news sa telebisyon. Nakumpirma niya ang sinabi ni Toto. Ipinapalabas ang isang segment kung saan ibinabalita na ang Samaniego Group, ang kumpanyang pag-aari ni Eduardo Samaniego, ay nakakaranas ng paghina ng kita at balak nitong humanap ng mga bagong investor o kaya'y tuluyang magbenta ng majority stake. Habang nakatulala si Miguel sa screen, unti-unting bumabalik sa kanya ang alaala ng nakaraan. Ang araw na itinaboy siya ni Don Eduardo sa harap ng gusali, ang mapait na alaala ng pagpapahiya at pang-aalipusta, at ang araw na inagaw nito si Isabel mula sa kanya. Hindi makapaniwala si Miguel na ang dating makapangyarihang si Don Eduardo ay dumaranas ng krisis sa negosyo. "Miguel, alam ko iniisip mo rin," marahang sabi ni Toto sa telepono matapos ang ilang sandaling katahimikan. "Ito na siguro ang pagkakataon mo." Hindi umimik si Miguel. Pinatay niya ang telebisyon at humugot ng malalim na hininga. Tumayo siya at lumapit sa bintana ng kanyang condo unit kung saan tanaw ang mga ilaw ng lungsod. "Tama ka, Toto." Sa wakas ay tugon ni Miguel, matatag ang boses. Ito na ang pagkakataon. Kinagabihan ding iyon ay ipinadala ni Miguel sa email ng kanyang board of directors ang isang proposal. Pag-aaralan nila ang posibilidad na bilhin ang controlling shares ng Samaniego Group. Matagal nang nais ni Miguel na palawigin ang negosyo nila sa larangan ng real estate at finance, at ang kumpanya ni Don Eduardo ay may ari-arian at network na maaaring makatulong dito. Ngunit higit pa sa usaping negosyo, alam ni Miguel sa kaibuturan ng puso niya na panahon na upang harapin ang anino ng nakaraan. Ang taong minsan nang nagpahirap at nagpasakit sa kanila. Panahon na upang patunayan ni Miguel na hindi na siya ang hamak na batang tindero na kanilang minaliit. Sa gabing iyon, habang tinitingnan ang mga bituin sa kalangitan, marahang ibinulong ni Miguel, "Malapit na, Isabel. Malapit na kitang balikan." Mahigit 10 taon ang lumipas mula nang huling tumuntong si Miguel sa harap ng napakataas na gusali kung saan siya tinaboy at ipinahiya. Ngayon, muli siyang nakatayo sa tapat ng pintuan nito. Subalit hindi na bilao ng banana Q ang dala niya, kundi isang malinis na attaché case at ang kumpiyansa ng isang matagumpay na negosyante. Sa ibabaw ng gusali, naroon pa rin ang pangalang matagal na niyang kinikimkim sa alaala.
Samaniego Group of Companies. Saglit na huminto si Miguel sa harapan ng entrance. Nilanghap niya ang hangin ng Makati, abala pa rin ang mga tao tulad ng dati. May ilang street vendors sa di kalayuan, bagaman mahigpit pa ring ipinagbabawal sa mismong tapat ng gusali. Napangiti ng bahagya si Miguel sa naalala. Inabot niya mula sa bulsa ang isa sa mga banana Q na nabili niya kanina lang sa kanto. Tinikman niya ito. Matamis, maalat-alat, at mainit-init pa. Lasang tagumpay, sa isip niya. Pumasok si Miguel sa lobby ng gusali. Kaagad sinalubong ng malamig na hanging dulot ng aircon. Kinuha ng receptionist ang kanyang pangalan. "Magandang umaga po, sir. May appointment po kayo?" Magalang na tanong nito. "Opo," nakangiting sagot ni Miguel. "Miguel Reyes, mula sa Reyes Foods Corporation. Narito po ako para sa meeting kasama ang Board of Directors ng Samaniego Group." Napapukaw ang receptionist, waring pamilyar sa pangalang Reyes Foods. Opo sir. Inaasahan na po nila kayo. Tuloy po. Sa ika-25 palapag, Conference Room A. Itinuro nito ang direksyon ng elevator. Habang naglalakad papunta sa elevator, nakasalubong pa ni Miguel ang ilang empleyado ng Samaniego Group. Karamihan ay nakasuot ng corporate attire at abalang-abala. Ilang beses siyang napatingala sa paligid. Ang karangyaang dati pinangarap lamang niya ay bahagi na ngayon ng kanyang mundo. May kumurot sa damdamin ni Miguel nang maalala niya ang amang si Carlos. "Para sa'yo ito, Itay," naisip niya habang pumapasok sa elevator. "Para sa lahat ng tulad nating pinahirapan at minaliit." Pagdating sa 25th floor, bumukas ang elevator at tumambad kay Miguel ang isang maaliwalas na reception area. Ilang hakbang pa at nakita niya ang pintuan ng Conference Room A. Huminga siya ng malalim bago itinulak iyon at pumasok. Sa loob, nakaupo sa isang mahabang mesa, ang humigit kumulang 10 katao, mga miyembro ng Board of Directors ng Samaniego Group. Sa dulo ng mesa, naroon si Don Eduardo Samaniego, halatang tumanda na mula sa huling pagkikita nila. Maputi na ang karamihan sa buhok nito at may bakas ng pagod sa muka, tatapwat na natili ang tikas at uyam na tingin. Sa tabi ni Don Eduardo ay may isang bakanting upuan na para sa kanya. Tumayo ang isang board member at inilahad ang kamay kay Miguel. "Mr. Reyes, welcome. Please have a seat." Seryoso ang mukha ng mga naroon. Alam ni Miguel na mahalaga sa kanila ang pulong na ito dahil nakasalalay ang kapalaran ng kumpanya. Umupo si Miguel sa inilaang upuan, kaharap halos si Don Eduardo. Pasimpleng pinagmasdan siya ng matanda. Waring nagtataka kung saan niya nakilala ang binatang ito. "Nagsimula na kami kanina habang hinihintay ka," ani ng isa sa mga direktor. "Ngayon narito ka na, gusto naming marinig muli ang alok mo para sa kumpanya." Tumikhim si Miguel at inilabas ang ilang dokumento mula sa dala niyang attaché case. Nagsimula siyang magsalita ng klaro at madiplomasya tulad ng nakasanayan niya sa mga business presentation. Ipinaliwanag niya ang kanyang interes sa Samaniego Group na ang Reyes Foods Corp ay handang mag-invest o bumili ng controlling shares upang isalba ang kumpanya mula sa pagka-bankrupt, kapalit ng pag-upo niya bilang chairman at CEO upang pamunuan ang turnaround nito. Habang nagsasalita si Miguel, napansin niyang nakatitig sa kanya si Don Eduardo. Bakas sa mukha nito ang pagkilala sa bawat salita. Tila unti-unti nitong nababatid kung sino ang kaharap niya. Nang banggitin ni Miguel ang pangalang Reyes Foods, nakita niyang sumilay ang bahagyang pagkagulat sa mga mata ng matanda. Natapos ang presentasyon ni Miguel sa loob ng 20 minuto. Tahimik ang lahat. Nagpalitan ng tingin ang mga board members, halatang na-impress sa malinaw na plano ni Miguel upang buhayin ang kanilang kumpanya. Ngunit ang taong hindi pa nagsasalita ay si Don Eduardo. Sa wakas, sumandal si Don Eduardo sa kanyang upuan at nagsalita, nakatuon kay Miguel. "Isang napakagandang presentasyon, binata." Ani niya, may bahid ng lamig ang tinig. "Ngunit bago kami magpasya, nais kitang tanungin, bakit interesado ang kumpanya mo sa Samaniego Group? Hindi naman ito ang linya ng pagkain o restaurant na negosyo mo." Matatag na tiningnan ni Miguel si Eduardo. "Totoo po, Mr. Samaniego. Iba ang larangan ng kumpanya ninyo, real estate at investments.
Ngunit naniniwala akong may potensyal ito at may personal din akong dahilan. Bahagyang nagtaas ng kilay si Don Eduardo. Personal na dahilan? Ngumiti ng kaunti si Miguel, ngunit sa likod ng ngiting iyon ay ang determinasyon. Gusto kong makatulong na maiangat muli ang kumpanyang ito sa dati nitong kaluwalhatian. At bahagya siyang huminto. Piniling huwag munang ilahad ang lahat ng nasa puso. Nais ko ring mapanumbalik ang tiwala ng mga empleyado at publiko sa pangalang Samaniego. Lumingon si Don Eduardo sa mga kasamahan. Ilan sa mga board member ay tumango-tango, tanda ng pagsang-ayon. Malinaw na sila'y kumbinsido na sa alok ni Miguel. Isang matandang board member ang nagsalita. Don Eduardo, sa tingin ko'y ito na ang pinakamainam na pagkakataon para sa atin. Kung hindi natin tatanggapin ang alok ni Ginoong Reyes, baka tuluyan nang bumagsak ang kumpanya. Pumikit ng mariin si Don Eduardo. Alam niyang totoo ang mga iyon. Labis na ang kanilang pagkalugi nitong mga nakaraang taon dahil sa maling pamumuhunan at pagbagsak ng merkado. Ang pamana niyang negosyo ay nasa bingit ng pagkawasak. Maaari ba kaming mag-usap sandali ng pribado? Ani Don Eduardo sa kapwa board members. Agad naman nilang naunawaan ang ibig sabihin nito. Isa-isa silang nagsitayo at nagbigay galang kina Don Eduardo at Miguel bago lumabas ng silid. Marahil upang bigyang pagkakataon ang dalawa na mag-usap ng sarilinan. Naiwan sina Miguel at Don Eduardo sa conference room. Ilang saglit na katahimikan ang namagitan sa kanila. Si Don Eduardo ang bumasag noon. Hindi ko akalaing darating ang araw na ito. Malamig ngunit umaalingaw-ngaw ang tinig niya sa silid. Na ang isang hamak na batang tinaboy ko noon sa harap ng gusaling ito, ang siya palang magbabalik para bilhin ako. Hindi nagulat si Miguel na natandaan na nga siya ng matanda. Maliit na mundo, sir, tugon niya ng maingat. Pero hindi na hamak na bata na ako ngayon. Huminga ng malalim si Don Eduardo. Ano ba talaga ang pakay mo, iho? Ito ba'y paghihigante? Ginamit mo ba ang negosyo mo para lamang makuha ang pagkakataong ito? Tumayo si Miguel, inipon ang mga papel sa mesa. Ginamit ko po ang talino, sipag, at pangarap ko para maiangat ang sarili ko. Kung ang tingin ninyo ay paghihiganti lang ang habol ko. Tinigil ni Miguel ang pagsasalita. Ayaw niyang umamin o magmayabang. Sa totoo lang, Don Eduardo, patuloy ni Miguel matapos ang isang buntong hininga. Ang matagal ko nang hangarin ay magkaroon ng pagkakataong patunayan sa inyo na ang taong minamaliit ninyo noon ay may mararating din. Saglit na natigilan si Don Eduardo. Tumayo rin siya at nilapitan ang bintana, nakatanaw sa lungsod sa ibaba. Kung gayon ay tama nga ako. Isa itong pagbabalik para ipamukha sa akin na nagkamali ako. Hindi ko po kontrol ang iisipin ninyo, sagot ni Miguel, nakatitig sa likod ng matanda. Pero kung ang ibig ninyong sabihin ay kaya ko ito ginagawa, ay dahil sa nangyari noon. Siguro nga po. Malaki ang naging impluwensya ng mga alaala ko ng araw na iyon. Lumingon si Don Eduardo paharap kay Miguel. Ngayon ay mas malapit na silang dalawa. Anong kasiguruhan namin na mapapatakbo mo ng maayos ang kumpanyang ito? Bata ka pa? Oo, maganda ang takbo ng iyong restaurant at pagkain, pero ibang liga ito. Hindi umatras ang tingin ni Miguel. Wala po akong maibibigay na kasiguruhan, kundi ang track record ko at ang dedikasyon ko. Alam kong iba ang industriya ninyo, ngunit handa akong matuto at handa ang team ko na i-manage ang aspeto ng pinansyal at operasyon. At higit sa lahat, wala na po kayong ibang pagpipilian. Ako ang nagbigay ng pinakamagandang alok para sa kumpanya. Nagpanting ang tainga ni Don Eduardo sa narinig. Totoo ang sinabi ni Miguel. Bukod tangi nga itong nagkaroon ng lakas ng loob na mag-invest sa kanila. Ibang mga kompaniyang nilapitan niya ay umiwas dahil sa laki ng problemang kinakaharap ng Samaniego Group. Lumapit si Don Eduardo kay Miguel, titig na titig. Kung sakaling tanggapin ko ang alok mo, ano ang balak mo sa akin? Palalayasin mo rin ba ako sa mismong kumpanyang itinayo ko? Nagkatitigan sila ng matagal. Bakas sa boses ni Eduardo ang hinanakit at pagmamataas, habang si Miguel ay nananatiling kalmado ang ekspresyon. Kung pipirma po kayo ng kasunduan, malumanay na sabi ni Miguel,
Kayo pa rin ang magiging nominal chairman ng board. Simboliko. Ngunit hindi na po kayo ang magpapatakbo ng araw-araw. Iyan ang napagkasunduan natin sa mga board members at iyan ang igagalang ko. At kung tatanggi ako? Mapanghamong tanong ni Don Eduardo. Bago pa man makasagot si Miguel ay bumukas ang pinto ng conference room. Sumilip ang pinakamatandang board member. Don Eduardo, iho, handa na po ba kayong dalawa? Sandaling hindi kumibo si Don Eduardo. Sinalubong niya ng tingin si Miguel at saka tumango sa board member. Sige, papirmahin na natin. Mahina ngunit malinaw ang boses ni Eduardo. Muling nagsipasukan ang mga board members. Nagsiupo sila at inayos ang mga papeles ng kasunduan. Inilapag sa harap ni Don Eduardo at Miguel ang final agreement, ang transfer of shares at investment na magpapalit ng mayoryang pagmamay-ari ng Samaniego Group tungo sa Reyes Foods Corporation. Hawak ni Don Eduardo ang panulat. Sandaling nag-alinlangan ang kanyang kamay, ngunit sa bandang huli, may kabigatan niyang nilagdaan ang kasunduan. Kasunod nito, si Miguel naman ang pumirma sa dokumento, sa bahagi kung saan siya ang magiging bagong pangunahing shareholder at CEO. Matapos pumirma ang dalawa, isang tahimik na pagtutuos ng tingin ang namayani sa pagitan nila. Tapos na ang lahat. Opisyal ng pag-aari ni Miguel ang malaking bahagi ng korporasyong minsang nagpalayas sa kanya. Marami sa mga board member ang ngumiti at nag-abot ng kamay kay Miguel. Binabati siya. Si Don Eduardo ay nanatiling nakaupo, tila nawalan ng lakas, nakatitig sa kanyang pirma sa papel. Congratulations, Mr. Reyes, wika ng lead director habang nakikipagkamay kay Miguel. We look forward to your leadership. Maraming salamat po sa tiwala, magalang na sagot ni Miguel. Isa-isa pang lumapit ang iba pang miyembro para bumate. Ang iba ay lumabas na ng silid upang ipagbigay alam sa kanilang mga departamento ang naging desisyon. Sa ilang sandali, unti-unting nagkalaman ulit ang silid. Ngayon, mga bagong muka ang pumasok, sina Toto at ang ilan pang tauhan ni Miguel na sumama sa kanya para sa turnover. Abala sila sa pakikipag-usap sa ibang empleyado at pagsasaayos ng mga dokumento. Naiwan si Miguel na nakatayo malapit kay Don Eduardo, na ngayon ay tumayo na rin. Napatingin ang matanda sa paligid at parang ngayon lang niya napagtanto ang realidad. Marami nang nagbago sa loob ng ilang minuto lamang. Don Eduardo, ayos lang po ba kayo? Tanong ni Miguel nang mapansing namumutla ang matanda. Hindi sumagot si Eduardo. Imbes ay dumampot siya ng isang antigong picture frame na nakapatong sa dulo ng conference table. Larawang kuha mahigit 20 taon na ang nakalipas. Kasama niya ang matalik niyang kaibigan sa harap ng bagong tayong gusaling ito. Si Carlos Reyes. Hindi iyon alam ni Miguel, ngunit ang larawang iyon ay nakakapagpaalala kay Eduardo ng lahat ng pinagdaanan niya at ng matalik niyang kaibigan noong mga unang taon ng kumpanya. Ngayon, narito ang anak ni Carlos, ang batang pinagsarhan niya ng pinto noon, na siyang bagong may-ari ng kanyang kumpanya. Napatigil ang oras para kay Don Eduardo. Biglang nanikip ang kanyang dibdib. Si Carlos? Mahina niyang usal, nakatingin sa larawan. Biglang kumirot ang puso niya at napahawak siya sa dibdib. Sir? Bulalas ni Miguel nang makita ang pagkislot ng matanda at ang biglang paghingal nito. Bumagsak ang hawak na frame ni Don Eduardo sa sahig at nabasag ang salamin. Siya na may napaigtad sa matinding sakit sa dibdib at tuluyang nawalan ng malay, bumagsak sa sahig. Nako! Tulungan niyo si Sir! Sigaw ni Toto na unang nakakita sa pagbagsak ni Don Eduardo. Agad namang sumaklolo ang ilang empleyado. Lumuhod si Miguel sa tabi ng matanda. Iniangat ng bahagya ang ulo nito. Don Eduardo! Tawag ni Miguel. Humingi ng doktor! Tumawag ng ambulansya! Bilis! Utos niya sa mga tao sa paligid. Nagkagulo sa conference room. Ilang sandali pa'y may dumating na medic team mula sa building clinic at inasikaso ang walang malay na si Don Eduardo. Habang binubuhat si Don Eduardo papunta sa stretcher, hawak ni Miguel ang kamay ng matanda. Sa kabila ng lahat, nakadama siya ng pag-aalala. Sir, hold on. Mahina niyang bulong habang inihahatid ng tingin ang isinugod na si Don Eduardo patungo sa ospital. Sa sahig,
Nakakalat ang basag na salamin ng lumang retrato. Pinulot iyon ni Miguel at sa unang pagkakataon ay nasilayan niya ang larawang nasa loob. Si Eduardo noong kabataan nito, kasama ang isang lalaking may pamilyar na ngiti. Ang kanyang ama na si Carlos Reyes. Nabigla si Miguel sa nakita. Hawak ang putol na litrato, hindi siya makapaniwala. Ang kanyang ama at si Don Eduardo, magkaakbay at masayang nakangiti, kapwa bata pa. "Tol, yan ba si..." Usisa ni Toto na napalapit na rin at nakita ang larawan. Si Papa at si Don Eduardo. Bulong ni Miguel na puno ng pagtataka. Sa di kalayuan, nakita niya si Aling Rosa na kararating lang sa pintuan ng conference room. Napagpasyahan niyang puntahan ang anak upang damayan sana ito sa makasaysayang araw na ito. Ngayon, nabungaran niya ang kaguluhan at ang pagbagsak ni Don Eduardo. "Miguel, anak, anong nangyari?" Balisang tanong ni Aling Rosa habang papalapit. Kita ang pag-aalala sa kanyang mukha. Napansin niyang hawak ni Miguel ang sirang picture frame at ang piraso ng litrato. Agad niyang nakilala iyon. "Ang larawan," bulalas ni Aling Rosa, nanlalaki ang mga mata. Lumingon si Miguel sa ina, naghahanap ng kasagutan. "Nay, si Papa at si Don Eduardo, magkaibigan po ba sila?" Hindi agad sumagot si Aling Rosa. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata habang dahan-dahan siyang tumango. "Anak, panahon na para malaman mo ang lahat." Naramdaman ni Miguel ang panginginig ng kanyang kamay habang mahigpit na hawak ang lumang larawan. Sa wakas, ang mga tanong na matagal na niyang inililibing ay magkakaroon na ng kasagutan. Kasabay ng pagbabalik niya, nakatakdaring mabunyag ang mga lihim ng kahapon. Sa ospital, nagtipon ang mga taong pinakamalapit sa buhay ni Miguel at Don Eduardo. Si Don Eduardo ay naka-confine sa ICU, kasalukuyang nasa kalagitnaan ng gamutan at minomonitor ng mga doktor matapos ang inatake sa puso. Sa labas ng ICU, sa isang maliit na silid paghintay, naroon sina Miguel, Aling Rosa, Toto, at ilang tauhan ni Miguel. Halata ang pag-aalala sa mukha ni Miguel habang palakad-lakad sa loob ng waiting room. Si Aling Rosa naman ay tahimik na nakaupo, nakatitig sa larawang nabasag na hawak ng anak. Ang tanging nalabing bahagi ng lumang retrato ni na Carlos at Eduardo. Ilang sandali pa'y dumating si Isabel, namumugto ang mga mata at halatang kararating lamang. Tinawagan siya ng isa sa mga board members ukol sa sinapit ng ama. Pagpasok niya sa silid, agad niyang nakita si Miguel. Natigilan siya at gayon din si Miguel na napaharap sa kanya. "Miguel," mahinang sambit ni Isabel. Bakas ang pag-aalala at pagkalito sa kanyang tinig. Hindi napigilan ni Miguel ang sarili. Mabilis siyang lumapit kay Isabel. Ilang taon man silang pinaglayo, sa sandaling iyon ay tila nabura ang distansya. Niyakap niya ang dalaga ng mahigpit at gumanti rin ng yakap si Isabel. Pareho silang hindi agad nakapagsalita. Sapat na muna ang pakiramdam na muli silang nagkalapit. "Kumusta na si... ang papa ko?" Umiiyak na tanong ni Isabel habang nakayakap pa rin kay Miguel. "Sa ICU siya ngayon," marahang sagot ni Miguel. "Sabi ng doktor, kailangan nating maghintay. Stable na raw siya, pero under observation." Doon lamang napansin ni Isabel sina Aling Rosa at Toto sa silid. Agad niyang kinilala ang ina ni Miguel at magalang na nagmano rito. "Tita Rosa," aniya sa pagitan ng hikbi, "ano pong nangyari?" Malungkot na ngumiti si Aling Rosa at tinapik ang kamay ni Isabel. "Huwag kang mag-alala, Ineng. Malalampasan ng papa mo ito." Nagtabi-tabi silang apat. Si Miguel, Isabel, Aling Rosa, at Toto sa maliit na sala. Tahimik sa paligid maliban sa mahihinang tunog ng aparato sa kabilang silid kung saan nakakonfine si Don Eduardo. Si Miguel ay nakatingin sa larawang hawak habang si Isabel ay nakahawak sa bisig niya. Hindi na binitiwan ni Isabel ang kamay ni Miguel mula nang sila'y magkita sa ospital. Sa wakas, nagsalita si Aling Rosa, bumasag sa katahimikan. "Miguel, anak,
Nasimulan na nating pag-usapan kanina. Oo, magkaibigan noon ang iyong ama at si Don Eduardo. Lumingon si Isabel kay Aling Rosa, gulat sa narinig. Si Mang Carlos po? Ang tatay ni Miguel? Tumango si Aling Rosa. Oo, Hija. Matalik silang magkaibigan mula pa noong kolehiyo. Pareho silang puno ng pangarap noon. Magkasamang nagtatag ng negosyong ito. Ang kumpanyang Samaniego na binili mo na ngayon, Miguel. Nanlaki ang mga mata ni Isabel. Hindi niya alam ang bahaging iyon ng kasaysayan ng ama niya. Ibig niyo pong sabihin, co-founder ng kumpanya si Tito Carlos? Tito Carlos? Pag-ulit ni Miguel na di maiwasang mapangiti ng kaunti sa pagtawag ni Isabel sa ama niya, kahit pa masaklap ang pinag-uusapan. Namula si Isabel. Ay, pasensya na Miguel. Kilala ko po kasi si Mang Carlos sa mga kwento ni Papa. Madalas niyang banggitin noon si Carlos. Ang matalik niyang kaibigan daw noong kabataan niya. Noong nag-aaral pa ako, sabi ni Papa, meron daw siyang kaibigang para na niyang kapatid, pero hindi ko pa siya nakikilala kahit kailan. Ni hindi ko nga alam apelyido noon. Napayuko si Aling Rosa. Bakas ang pait sa kanyang mga mata. Oo, si Carlos Reyes ang tinutukoy ng papa mo, Isabel. Ang asawa ko. Ang tatay ni Miguel. Hinawakan ni Miguel ang kamay ng ina. Nay, ano pong nangyari? Bakit nagkahiwalay sa negosyo sina Papa at Don Eduardo? Humugot ng malalim na hininga si Aling Rosa. Panandalian niyang iniayos ang pagkakaupo at tumingin sa mga kabataang nasa harapan niya. Si Toto may nakikinig ng taimtim sa isang tabi, tahimik na nagbabantay. Nang magsisimula pa lang ang kumpanyang ito, magkasosyo sina Carlos at Eduardo, pagsisimula ni Aling Rosa. Si Carlos ang may mga koneksyon sa ilang kliyente at nagbigay ng paunang puhunan mula sa natanggap niyang mana. Si Eduardo naman ang utak sa pagpapalago ng pera at pagkuha ng dagdag na investors. Magandang tambalan sila noon. Si Carlos ang taong-tao kung makitungo. Si Eduardo naman ang negosyanteng marunong sa mga numero, kaya't mabilis na lumago ang kumpanya. Nakikinig si Miguel at Isabel nang hindi kumukurap. Para sa kanila, para silang nagbabasa ng pahina ng kasaysayan na ngayoy buhay na isinasalaysay sa kanilang harapan. Nagpatuloy si Aling Rosa, bahagyang kumakalas ang boses sa emosyon. Ngunit dumating ang isang proyekto, isang malaking kontrata na nais pasukin ng kumpanya. Nagkaroon ng hindi pagkakasundo ang magkaibigan kung paano haharapin iyon. Si Carlos, ayaw niyang pumasok sa panukalang may bahid ng korupsyon. Si Eduardo, handang makipagsapalaran, masungkit lamang ang kontrata kahit pa madungisan ang pangalan. Sumingit si Toto. Tipikal pala isa ang idealistic, yung isa pragmatic. Ngunit agad ding uminit ang tingin sa kanya ni Miguel, kaya't natahimik siya at nagsorry. Umiling si Aling Rosa. Ang hindi alam ni Carlos, matagal na pala siyang inililigaw ng kaibigan niya. Lihim na kinausap ni Eduardo ang mga board members noon. Pawang maliliit pa rin ang shares ng mga ito, pero napaniwala niya. Sinisi niya kay Carlos ang ilang pagkalugi ng naunang taon at iminungkahing alisin si Carlos sa pamunuan para raw sa ikabubuti ng kumpanya. Napasapo si Miguel sa kanyang noo. Tinanggal po si Papa sa sariling kumpanyang tinayo niya. May poot at hinanakit sa boses niya. Opo, malungkot na tugon ni Aling Rosa. Sinabihan si Carlos na ibenta na lang ang shares niya kay Eduardo at lumabas na sa kumpanya, kapalit ng kaunting kabayaran. Nagalit ng husto ang papa mo. Nagkaroon sila ng mainitang pagtatalo ni Eduardo at nauwi sa sakitan. Napahigpit ang hawak ni Miguel sa kamay ni Isabel. Damang-dama niya ang sakit na pinagdaanan ng ama. Si Isabel naman ay tahimik na lumuluha, ni hindi makapaniwala sa naririnig tungkol sa ama niya. Umalis ang tatay mo sa kumpanyang ito na wasak ang puso at pangarap. Patuloy ni Aling Rosa, pinipigil ang pagluha. Nagtayo sana kami ng maliit na negosyo na kaya naming mag-asawa, pero kinulang ang pera at naubos din sa kapapagamot ng magkasakit ako noong buntis pa lang ako sa iyo, Miguel. Napaawang ang bibig ni Miguel. Ngayon niya naunawaan kung bakit bigla na lang nawala ang naipundar ng ama at nanirahan sila sa kasalatan.
Nagpalipat-lipat ng trabaho ang papa mo, patuloy ni Aling Rosa. Hanggang sa napilitang pumasok bilang site engineer sa isang minahang malayo. Doon, naganap ang aksidenteng kumitil sa buhay niya at iniwan kaming mag-ina na halos walang-wala. Hindi na napigilan ni Aling Rosa ang humagulhol sa puntong iyon. Agad na yumakap si Miguel sa kanyang ina. Sumasakit ang puso niya sa bawat salitang naririnig. Gayon din ang kay Isabel, na ngayon ay parang lantang gulay sa kinauupuan, tahimik na lumuluha. "Patawarin niyo ako." Mahina ngunit malinaw na tinig ang narinig nila mula sa pinto. Si Don Eduardo, gising at naka-wheelchair, itinulak ng isang nurse papasok sa waiting room. Kalalabas lang niya mula sa ICU matapos maging stable at nagpumilit siyang makausap ang mga naroroon. Mabilis na tumayo si Isabel at nilapitan ang ama. "Papa, dapat po nagpapahinga kayo." Tinanguan ni Eduardo ang nurse bilang hudyat na nais niyang mapag-isa kasama ang pamilya at iba pang naroon. Naiwan si Eduardo sa wheelchair, kaharap ang luhaang si Aling Rosa. Si Miguel, na hawak pa rin ang basag na larawan, at si Isabel, na nakayukyok sa tabi ng ama. Si Toto na may magalang na umiwas sa may gilid, tila handang magbigay assist kung kailangan. "Narinig ko ang lahat. Mula sa sinabi mo, Rosa." Mahinang wika ni Don Eduardo. Halos hindi siya makatingin ng diretso sa kanila. Puno ng pagsisisi at hiya ang kanyang mukha. "Wala akong maidadahilan. Totoo ang lahat ng iyon. Taksil akong kaibigan kay Carlos." Suminghot si Aling Rosa, pinahid ang luha. "Alam mo pala, matagal na kitang gustong komprontahin, Eduardo. Pero natakot akong wala ring mangyari. Napakalakas mo noon at napakayaman. Sino ba naman kami para kalabanin ka?" May bahid ng pait at galit sa boses ni Aling Rosa, ngunit halata ring ito'y napawi na ng paglipas ng panahon at ng kalungkutan. Dahan-dahang tumango si Don Eduardo, pinilit tumingin kay Aling Rosa. "Wala akong araw na hindi ko pinagsisisihan ang ginawa ko sa pinakamatalik kong kaibigan. Pero huli na ang lahat." "Bakit mo nagawa sa kanya iyon pa?" Halos pabulong na tanong ni Isabel. Nanginginig ang boses. Ngayon lang niya nakita ang ama sa ganoong kahina at kahabag-habag na anyo. "Nabulagan ako ng ambisyon, anak," malungkot na sabi ni Don Eduardo. "Akala ko noon, mas alam ko ang tama para sa negosyo. Inisip kong mabagal si Carlos, masyado siyang mabait at idealista, at iyon ang magiging sanhi ng aming pagkabagsak. Ayaw niyang makipagsabayan sa kompetisyon kung marumi ang paraan. Ako, handa akong lumubog sa putik matiyak lang ang tagumpay namin." Humugot ng hininga si Eduardo at nagpatuloy. "Noong napalayas ko siya, totoo, umangat kami agad. Nakakuha ako ng mga kontratang gusto ko. Yumaman ako ng mabilis at nasarapan ako sa kapangyarihan. Pero," usisa ni Miguel, habang si Isabel ay nakayakap na sa balikat ng ama. Mapait na ngumiti si Eduardo. "Pero unti-unti kong naramdaman ang pagkawala ng kaibigan ko. Wala na akong katuwang na totoo kong napagkakatiwalaan. Oo, napalibutan ako ng mga opisyales at empleyado, pero iba ang may kaibigan ka sa tabi mo. Si Carlos lang yon para sa akin. At nang mabalitaan ko ang nangyari sa kanya." Pinikit ni Eduardo ang mga mata upang pigilang pumatak ang sariling luha. Hindi ko nagawang magpakita man lang sa libing niya. Wala akong mukhang ihaharap kay Rosa at sa batang iniwan niya. Natahimik sina Miguel at Aling Rosa. Taimtim na nakikinig lamang sila. Maging si Toto ay napaluhan na rin sa tagpong naririnig niya. "Itinago ko na lang ang sarili sa trabaho at sa pagpapalaki kay Isabel." Patuloy ni Eduardo. "Akala ko tuluyan ko ng malilibing sa limot ang nakaraan. Pero hindi pala. Araw-araw, inaalala ko si Carlos. Dinaladala ko ang litrato namin kahit saan ako lumipat ng opisina. Nagkunwari akong masaya, pero totoo niyan, binawi ko man ang kumpanya na wala naman ang kaibigan ko at ang aking budhi." Napatakip ng mukha si Eduardo, humihikbi na parang batang pinagalitan. Niyakap siya ni Isabel ng mahigpit, habang si Aling Rosa naman ay tila naupos ang galit at napalitan ng awa. Lumapit si Miguel sa mag-ama.
Marahan niyang inilapit ang piraso ng lumang litrato. Kanina po, nung bago kayo nawalan ng malay, binanggit niyo ang pangalan ni Papa. Dito ko lang po nakita ang larawang ito. Bakit niyo po itinago? Tinanggap ni Eduardo ang piraso ng larawan. Nagtaka siya kung saan nakuha iyon ni Miguel, ngunit naalala niya ang pagbasag ng frame bago siya bumagsak kanina. Tinitigan niya ang imahen nilang magkaibigan ni Carlos. Masaya, walang kamalay-malay sa trahedyang kanilang haharapin. Ito na lang ang alaala na pinanghahawakan ko. Pinangako ko sa sarili ko noon na itatama ko rin ang pagkakamali ko. Rosa. Lumingon si Eduardo kay Aling Rosa. Namumugto ang mga mata. Patawarin mo ako. Wala akong maiaalok na dahilan. Alam kong napakalaki ng kasalanan ko sa inyo ni Carlos, pati na rin sa iyo, Miguel. Napaluhod si Don Eduardo mula sa wheelchair, ikinagitla ni na Miguel at Isabel. Pilit siyang bumaba upang magbigay galang sa pamilya ng kaibigan. Kung maaari sanang hingin, patawarin ninyo ako. Humihikbing samo niya. Agad-agad, lumapit si Aling Rosa kay Eduardo. Pinipigilan itong tuluyang lumuhod sa sahig. Tumayo ka riyan, Eduardo. Matagal na. Matagal na kitang napatawad. Siguro dahil na rin sa tagal ng panahon at sa pagnanais kong manahimik na lang para sa anak ko. Tinutulungan ni Rosa si Eduardo na muling maupo sa wheelchair. Nagpatuloy siya. Nakita kong lumaki si Miguel na hindi na alam ang tungkol sa nangyari. Hindi ko na sinabi noon dahil ayokong palakihin siya sa galit. Mas pinili kong maging aral sa kanya ang sariling pagsisikap kaysa ang paghihiganti. Tumango si Miguel. Opo, Nay. Kung nalaman ko siguro ang totoo noon, baka kinain ako ng galit. Baka hindi ko nakamit ang narating ko ngayon dahil naging abala ako sa pagdaramdam. Niyakap ni Aling Rosa ang anak. Anak, desisyon naming mga magulang mo na ilayo ka sa gulo. Hangad namin ni Carlos ang tahimik at marangal na buhay para sa'yo. Nagpalitan ng ngiti ang mag-ina sa kabila ng luha. Muling hinarap ni Miguel si Don Eduardo, na ngayoy nakaupo na muli sa wheelchair at pinapahid ang luha sa pisngi habang yakap-yakap ni Isabel. Don Eduardo, maingat na sabi ni Miguel. Hindi ko po akalain na ang taong labis kong kinasuklaman ay siya ring matalik na kaibigan ng aking ama. Yumuko si Eduardo. Naiintindihan ko kung bakit mo ako kinamuhian, Miguel. Karapat-dapat lang ako sa galit mo. Kahit noong una kitang makita bilang tindero sa labas ng gusali, alam kong nagawa kitang saktan. Hindi ko man alam na ikaw pala ang anak ni Carlos noon. Nakikita kita. Parang nakikita ko siya noong mga panahong nahihirapan siya. Siguro kaya rin umiral ang kayabangan ko noon dahil pinapaalala mo sa akin ang kasalanan ko sa kanya. Naghinang ang tingin ni Miguel at ni Eduardo. 2 henerasyon, pinag-ugnay ng kasaysayan at tadhana. Pero Miguel, patuloy ni Eduardo, sa kabila ng lahat, ipinagmamalaki kita. Ipinagmamalaki kong naging anak ka ni Carlos. Tunay kang kahanga-hanga. Kung nasaan man si Carlos ngayon, sigurado akong masayang-masaya siya sa mga narating mo. Hindi nakapagsalita si Miguel. Tumango lamang siya, pinipigil ang muling pag-agos ng luha. Sa kabila ng pait, nakaramdam siya ng kaginhawahan sa mga sinabi ni Don Eduardo. Papa, si Isabel naman ang bumulong sa ama. Nagpapasalamat ako na humingi kayo ng tawad kina Tita Rosa at Miguel. At sana'y mapatawad mo rin ang sarili mo. Hinaplos ni Eduardo ang pisngi ng anak na babae. Ikaw na lang ang bukod tanging yaman ko, Isabel. Ikaw at... Tumingin siya kay Miguel. Ang pangalang iniwan sa akin ni Carlos. Sa unang pagkakataon, isang matapat na ngiti ang sumilay sa labi ni Don Eduardo. Miguel, iho, hindi ko akalaing sasabihin ko ito pero salamat at dumating ka. Alam kong hindi ko na mababawi ang nakaraan. Pero kung may maitutulong pa ako sa iyo bilang pagbawi man lang. Umiling si Miguel at lumapit kay Eduardo. Marahan niyang hinawakan ang balikat ng nakatatanda. Ang importante po ngayon ay maayos na kayo. Ayoko na rin pong ungkatin pa ang nakaraan kung bibigat lang ulit ang loob ninyo.
Ang hangad ko po ay makabangon ang kumpanyang ito na pinaghirapan ninyong itayo ng papa ko. Tama, sabad ni Aling Rosa. Ang mahalaga'y mailagay sa ayos ang lahat. Miguel, anak, ang dami mo nang napagdaanan. At ikaw naman, Eduardo, panahon na para magpahinga ka mula sa lahat ng ito. Hinawakan ni Isabel ang kamay ng ama. Pa, narito ako. Tutulungan ka namin ni na Miguel sa kahit anong paraan. Magpapagaling ka, ha? Tumango si Don Eduardo. Tila ngayon lamang nakaramdam ng tunay na kapayapaan sa loob ng maraming taon. Salamat, iha. Nagpahinga pa si Don Eduardo sa ospital ng ilang araw. Sa panahong iyon, halos araw-araw na dumalaw sina Miguel, Aling Rosa, at syempre si Isabel. Unti-unting gumaan ang loob ng matanda. Sa tuwing dumadalaw si Miguel, ay nagkakaroon sila ng pagkakataong mag-usap tungkol sa negosyo. Ngayon ay walang pag-aalinlangan at puno ng paggalang. Minsan pa nga ay binibiro ni Don Eduardo si Miguel na alagaan ng mabuti ang mga empleyado at huwag magmana ng masamang ugali ng isang matandang kilala nila. Natututo na ring magpatawa si Don Eduardo, bagay na ipinagtataka ng mga nakapaligid sa kanya dahil noon ay kilala siyang istrikto at walang imik. Sa bawat araw na lumilipas, lalong nagiging matibay ang panibagong ugnayan sa pagitan ni na Miguel at Eduardo, hindi bilang magkaribal sa buhay, kundi bilang dalawang taong pinaglapit ng nagkasanib na tadhana at pagsisisi. At sa likod ng lahat ng ito, ang pag-iibigan naman ni na Miguel at Isabel ay muling umuusbong, ngayong wala ng balakid na nakaharang. Makalipas ang 6 na buwan, isang maalinsangan ngunit napakagandang araw sa buwan ng Mayo, idinaos ang isang kasalan na naging usap-usapan sa buong lungsod. Sa loob ng isang simbahan sa Maynila, magkatabi sa altar sina Miguel at Isabel, kapwa nakasuot ng mga kasuotang nagpapakita ng kanilang pagiging elegante ngunit payak. Punong-puno ang simbahan ng mga kaibigan, pamilya, at mga kakilala nila sa negosyo. Si Toto ay nakatayo sa gilid ni Miguel bilang best man, hindi mapigilang magpahid ng luha ng tuwa. Si Aling Rosa naman ay naroon sa unahan, hawak ang rosaryo at mahigpit na yakap-yakap ang panyo sa tuwa habang pinagmamasdan ng anak. Katabi niya si Don Eduardo, na bagaman nakaupo pa rin sa wheelchair para hindi mapagod, ay nakangiting masaya at panatag. Habang binibigkas ni na Miguel at Isabel ang kanilang mga sumpaan, marami ang hindi nakaiwas na maluha. Isabel, wika ni Miguel habang hawak ang kamay ng pinakamamahal. Simula noong unang araw na nagkakilala tayo, binigyan mo ng kulay ang buhay ko. Ikaw ang naging inspirasyon ko sa mga panahong akala ko'y wala ng pag-asa. Pangako, mamahalin kita at aalagaan habang buhay. Miguel, tugon ni Isabel, nangingilid ang luha pero nakangiti. Hinangaan kita mula pa noon sa kabutihan ng puso mo at sa sipag mo sa buhay. Buong puso akong nagpapasalamat sa Diyos at ibinalik ka niya sa akin. Nangangako akong magiging karamay mo sa lahat ng hamon at tagumpay at iibigin kita ng walang kapalit. Matapos ang basbas ng pari at ang pagtatali ng veil at cord, dumating ang pinakaaabangang sandali. Ipinahahayag ko ngayon na kayong dalawa ay mag-asawa na, ani Father. Miguel, maaari mo nang halika ng iyong may bahay. Sa masigabong palakpakan at tuwa ng lahat, marahan at puno ng pagmamahal na hinalikan ni Miguel si Isabel. Nagyakapan sila habang ang kampana ng simbahan ay masayang tumunog. Sa labas, naghihintay ang ilang bata mula sa kalapit na barangay na sabik na masilayan ang bagong kasal. Imbis na bulaklak o bigas, mga balot ng candy at maliliit na supot ng banana chips ang inihagis ng ilang abay bilang pa-birthday sa mga bata. Isang munting pagtango sa negosyong nagbuklod sa puso ng dalawa. Nagtawanan sina Miguel at Isabel nang mapansin iyon at masiglang kinawayan ang mga bata. Pagkatapos ng seremonya, ginanap ang isang simpleng ngunit makabuluhang resepsyon sa hardin ng bagong tayong gusali ng Reyes Foods Corporation. Ang nasabing gusali ay itinayo sa lupang ipinagkaloob ni Don Eduardo bilang bahagi ng kasunduang negosyo, isang simbolikong pagsasaayos ng nakaraan. Pinangalanan ang gusaling iyon
na Reyes Samaniego Hall upang mananatiling buhay ang pinagsamang alaala ni na Carlos at ng pamilyang Samaniego sa kasaysayan ng kumpanya. Sa naturang reception, masayang nagtipon-tipon ang mga bisita habang pinagsasaluhan ang masasarap na pagkain. Siyempre pa, hindi nawala sa handaan ang espesyal na panghimagas, mga mini banana cue at turon na nakatuhog sa dekoradong mga stick, inihain kasabay ng wedding cake. Ito'y naisip ni Toto na isingit bilang sorpresa sa mag-asawa at labis nilang ikinatuwa iyon. Nagbigay ng talumpati si Don Eduardo sa mga panauhin. Humarap siya sa mag-asawa at sa mga bisita, hawak ang mikropono. Noong simula, ang akala ko, kilala ko na ang tunay na kahulugan ng tagumpay. Ang akala ko, ang tagumpay ay nasusukat sa yaman at kapangyarihang nakakamit. Ngunit heto ako ngayon, masasabi kong ang pinakamalaking tagumpay sa buhay ko ay ang makitang nagkabalikan at nagmamahalan ang anak kong si Isabel at ang itinuturing kong anak na rin na si Miguel. Nagtawanan at nagpalakpakan ang mga tao. Ngumiti si Miguel at bahagyang yumuko bilang paggalang sa tinura ng nakatatanda. Nagpatuloy si Eduardo. Matamis ang tagumpay, sabi nga nila. Sa pagkakataong ito, literal itong matamis. Biro niya habang tinuturo ang mga banana cue at turon na nakahain. Dahil hindi lamang pag-ibig kundi banana cue ang nag-ugnay sa ating lahat. Muling nagtawanan ang madla, maging si Father ay napapalakpak. Bilang ama ni Isabel, dugtong niya, lubos ang pasasalamat ko sa pamilyang Reyes, kay Rosa, at sa yumaong kaibigan kong si Carlos, sa pagkakaroon ng anak na tulad ni Miguel. At patawarin niyo po ako kung medyo humahaba na ang sasabihin ng matanda. Go Tito! Tuloy lang po! Sigaw ni Toto na ikinahalakhak ng mga bisita. Tumango si Eduardo at itinaas ang baso ng juice sapagkat bawal pa sa kanya ang alak. Etong toast na ito ay para sa dalawang pamilyang ngayon ay naging isa. Para sa bagong mag-asawa, kay Miguel at Isabel, naway punuin ng kaligayahan, pagmamahalan, at kapayapaan ang bagong yugto ng kanilang buhay. Cheers! Cheers! Mabuhay ang bagong kasal! Sabay-sabay na sagot ng lahat, sabay taas ng kanilang mga baso. Sa isang mesa, si Aling Rosa ay tahimik na lumuluha sa kaligayahan habang pinupunasan iyon ni Ginoong Santos na inimbitahan ni Miguel sa kasal bilang pasasalamat. Si Toto naman ay todo sa paglaklak ng juice na parang ito na ang pinakamasayang araw ng buhay niya. Sa gitna ng kasiyahan, nagkatitigan sina Miguel at Isabel. Hawak kamay nilang nilibot ng tingin ang mga taong mahalaga sa kanila. Si Nanay Rosa na naroon, si Don Eduardo na masayang nakikipag-usap kay Ginoong Santos, si Toto na aliw sa pakikipagbiruan sa iba pang mga abay at iba pang mga kaibigan at kamag-anak. Napakasaya ko, Miguel, bulong ni Isabel sa asawa, sumandal sa balikat nito. Ako rin, Isabel, tugon ni Miguel, hinalikan ang noo ng kabiyak. Parang panaginip lahat ng ito. Hindi panaginip, mahal, nakangiting sabi ni Isabel. Totoo ito. Nasa atin ang tamis ng tagumpay at pag-ibig na pinangarap natin. Nilingon ni Miguel ang direksyon ng gusaling unang pinagtagpuan ng kanilang mga tadhana. Ang dating gusali ng Samaniego na ngayon ay bahagi na ng kanyang pinamumunuan. Sa halip na galit o sama ng loob, tanging pasasalamat ang naroon sa puso niya. Matamis nga ang tagumpay, mahina niyang sabi, sabay tingin kay Isabel. Lalo na kung kasama kita. Sa gabing iyon, habang lulubog ang araw at magsasama ang liwanag ng dapit hapon at liwanag ng mga ilaw sa lungsod, nagdiwang ang dalawang pamilyang pinagkaisa ng panahon. Ang lahat ng mapapait na nakaraan ay napawi na, at ang naiwang lasa sa alaala ay ang tamis ng pagmamahalan, tagumpay at kapatawaran.